Sa bundok ng Zhongnan, isang babaeng nagangalang Wang Huimi ay nasa bingit ng kamatayan, halos wala ng hininga. Dinala siya ng kanyang lolo sa bundok na may huling pag-asa na makahanap ng gamot na magliligtas sa kanya. Subalit, nang sinuri ni Wu, isang sikat na doktor at guro ni Wu Ming, ang pulso niya, napabuntong hininga lang siya at umiling. Lubhang malala na ang sakit at wala ng pag-asa pa. Sa sandaling iyon, bumalik si Wu Ming. Kahit na napakabata pa, buong lakas loob niyang sinabi, kaya ko siyang iligtas. Ngunit mahigpit siyang pinigilan ng kanyang guro dahil ang panghihimasok sa tadhana ng isang tao ay labag sa kalikasan at makakasira sa batas ng karma. Para kay Wu Ming, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa lahat. Dahil sa paghanga sa kabutihan at talento ng binata, lumuhod ang lolo ni A2 upang magmakaawa. Nangako siyang kung maliligtas ang kanyang apo, magiging asawa ito ni Wu Ming. 3 taon ang lumipas at sa Long Bidedi, isang isla sa karagatang Pasipiko, nagulantang ang mga pangunahing forum. Ang Yangshi Group, isa sa 500 nangungunang kumpanya sa mundo, ay nag-aalok ng pandaigdigang gantimpala upang mahanap ang isang henyong manggagamot na makapagliligtas sa kanilang pinuno na nasa bingit ng kamatayan. Ang gantimpalang $100 milyon ay nagdulot ng gulat sa buong mundo. Kahit ang panganay na anak na babae ng pamilyang Yang na si Yang Ling ay solemnang nagdeklara, sino man ang makapagligtas sa aking lolo, tatanggapin ko ang anumang kondisyon, kasama na ang pagpapakasal. At sa mismong oras na ito, bumaba ng bundok si Wu Ming. Bumalik siya sa magulong mundo, hindi lang para tuparin ang kasunduan sa kasal, kundi para kunin din ang karayom na inilagay niya sa utak ni Wang Huimi. 3 taon na ang nakakaraan, isang mahalagang kayamanan para sa kanyang buhay. Sa daan pababa, nakasalubong niya ang isang mabangis na gutom na tigre. Ngunit sa halip na matakot, umiti lang si Wu Ming nang may pagkaakit. Sa ilang dalubhasang tusok ng karayom, bumagsak ang mabangis na hayop na parang maliit na laro lang sa kanyang palad. Bago siya umalis, nagbiro pa siya, pagbalik ko, lalagyan kita ng gintong ngipin na gawa ni Johnny N. Ang tigre ay gumawa lang sa inis at hindi naglakas loob na gumawa ng anuman. Kasabay nito, sa isang klinika, si Yang Yu, ang anak ng pamilyang Yang, ay nakababad sa herbal na gamot upang gamutin ang kanyang congenital na sakit. Sa kabila ng maraming paggamot, walang pagbabago sa kanyang kalagayan. Sa sandaling iyon, dumating si Wu Ming upang hanapin ang kanyang dating disipulo, si Xu Zhengchun. Ngunit dahil sa kanyang pag-ugali, masyadong makaluma ang pag-iisip. Napakabata pa ng kanyang guro, ngunit sinabi niyang disipulo siya, kaya agad siyang naghinala na niloloko siya. Tinaboy niya si Wu Ming, nang hindi alam na ang taong nasa harapan niya ang susi sa kapalaran ng kanilang buong pamilya. Siniko ni Wu Ming ang isang bahagi ng binti ng dalagang doktor na bagong baba sa bundok, na naging dahilan upang mapaupo siya sa sahig, at hindi na makatayo. Pumasok siya sa klinika at sumigaw, Xiao Chon. Ngunit walang sumagot. Nang makarinig siya ng ingay sa loob, lumapit siya at nakita ang isang babae na nakababad sa isang herbal na paliguan. Ang maputlang mukha nito ay nag-alala sa kanya, kaya tinanong niya, ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong? Halos matumba siya, kaya agad siyang inalalayan ni Wu Ming at mabilis na tinusok ang isang acupuncture point upang patatagin ang kanyang katawan at ayusin ang kanyang paa. Ngunit ang kilos na iyon ay nagdulot ng maling pagkaunawa sa kanya at inisip niyang isa itong manyakis. Habang siya ay nagpupumiglas, diretsa lang siyang sumagot, inayos ko lang ang paa mo. Gumaling na ang paa mo, hindi mo ba napansin? Tumungo siya at nagulat nang makitang nawala ang sakit. Agad na nagbago ang kanyang saloobin at nagpasalamat siya. Ngunit hindi siya makapagsalita at puro garalgal na tunog lang ang lumabas. Walang pag-aalinlangan, gumamit si Wu Ming ng karayom upang buksan ang kanyang mga daluyan ng dugo. At pagkaraan ng ilang sandali, nakapagsalita na siya sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Sa mismong sandaling iyon, tumawag ang matabang kaibigan ni Wu Ming. Nagmamadali siyang umalis at nangako na kung magkita silang muli, babalik siya upang tuluyang gamutin ang sakit nito. Ang babae, na nahihiya pa rin, ay pumasok sa bakuran at ikinuwento sa kanyang guro. Kasabay nito, si Yang Yu, ang babaeng bagong gumaling sa pagkapipi, ay agad na inutusan ang kanyang tauhan na tingnan ang kihi upang mahanap ang kinaroroonan ni Wu Ming. Pagbalik ng kanyang ate, mabilis siyang nagkwento, nakilala ko ang isang henyong manggagamot. Siya ang tumulong sa akin para makapagsalita. Ngunit ang kanyang ate ay ngumiti lang ng may pag-aalinlangan, iniisip na dahil sa pag-aalala sa sakit ng kanyang lolo ay nag-iilusyon lang ang kanyang kapatid. Para sa kanya, walang sinuman ang makagagawa ng bagay na hindi nagawa ng daan-daang sikat na doktor. Sa sandaling iyon, bumaba ng bundok si Wu Ming at ang kanyang matabang kaibigan upang hanapin ang kanyang dating kasintahang si Wang Huimi. Ngunit hindi siya tinanggap gaya ng inaasahan niya. Hinamak ng ina ni Huimi ang pinagmulan niya sa bundok at sinabing hindi siya karapat-dapat para sa kanyang anak. Hindi rin tinanggap ni Huimi ang kasunduan sa kasal na inayos ng mga nakatatanda. Para sa kanya, ang ideal na lalaki ay dapat may kaalaman, karanasan at karunungan. Malamig niyang inalok si Wu Ming ng pera at inutusan siyang umalis. Mahinahon lang na sumagot si Wu Ming, hindi pa tuluyang gumagaling ang sakit mo. Nandito ako para tuparin ang aking pangako at tulungan ka. Ngunit hindi siya pinansin ng mag-ina. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang lalaking may apelyidong Yang mula sa Yangshi Group at sinimulang landiin si Huimi.
Nang makita na probinsyano lang si Wuming, agad siyang tumawag sa kanyang kuya, si Xiaoying, upang tusukin ang kamay ni Wuming. Pagkatapos, dinala ng matabang kaibigan si Wuming upang kumain, ngunit bago pa man sila makaupo, sinundan na sila ni Yang Yu. Masigasig siyang humingi ng tulong kay Wuming upang gamutin siya, ngunit mapagkumbabang sinabi ni Wuming na isa lang siyang ordinaryong manggagamot. Sa sandaling iyon, ang grupo ng mga taong ipinadala ng lalaking Yang ay sumugod muli. Ang bodyguard ni Yang Yu ay agad na namagitan, ngunit sinunggaban siya mula sa likod na hindi kinaya ni Wuming. Gamit ang ilang karayom, mabilis niyang pinatumba ang mga basagulero. Ang kuya nilang si Xiaoying ay lumabas upang magpakita ng lakas, ngunit nang tanungin ng bodyguard ni Yang Yu, "Ikaw si Liu Xiaoying at ang kuya mo ay si Li Changhe, tama ba?" Agad na tinawagan ni Yang Yu si Li Changhe. Nang marinig ang boses ng panganay na ate ng pamilyang Yang, biglang naglaho ang tapang ni Xiaoying at nagmamadali siyang umatras ng walang imik. Pagkatapos ng insidente, tinanong ng bodyguard si Wuming kung kaya niyang gamutin ang dalaga, ngunit nanatiling kalmado at mapagkumbaba si Wuming. "Isa lang akong ordinaryong manggagamot, hindi ako nagpapanggap na henyong manggagamot," sagot niya. Dahil sa pagiging hindi masalita ng kanyang guro, hindi pinilit ni Yang Yu at tahimik na umalis. Nang aalis na sana si Wuming at ang mataba niyang kaibigan sa kainan, pinigilan sila ng may-ari at pinabayaran ang mga nasirang gamit. Walang pera ang matabang kaibigan at nagplano ng tumakas, samantalang wala ring pera si Wuming. Kaya, nag-alok siya, "Hayaan mong gamutin ko ang sakit mo, kapalit ng utang." Plano pa sanang itanggi ng may-ari na may sakit siya, ngunit bumulong si Wuming, "Mayroon kang hindi masabi na karamdaman." Nang marinig ito ng kanyang asawa, nagalit siya at inisip na sinungaling si Wuming. Ngunit hindi siya nagpaliwanag at ipinasok lang ang isang pil sa bibig ng may-ari. Pagkaraan ng ilang sandali, umiral ang epekto ng gamot at ang may-ari, na may erectile dysfunction, ay naging malakas na parang binata. Niyakap niya ang kanyang asawa at pumasok sa silid habang nagtataka at nahihiya ang kanyang dalawang kaibigan. Sa ibang lugar, hinanap ni Longgang, isang underground na personalidad na gustong kontrolin ang Longcheng, si Li Changhe at humingi ng pabor. "Gusto kong angkinin ang panganay na anak na babae ng pamilyang Yang. Tulungan mo ako." Ngunit dahil sa napakalaking impluensya ng pamilyang Yang, nag-aalangan si Li Changhe. Nang makita ito, nagbigay si Longgang ng kondisyon na kung magtatagumpay siya, bibigyan niya ito ng 5% ng share sa Longxi. Dahil sa matinding tukso ng malaking kita, umayag si Li Changhe at agad na pumirma sa lihim na kasunduan. Sa labas, pumunta si Wuming at ang kanyang matabang kaibigan sa club na madalas puntahan ni Li Changhe upang hanapin ito. Ngunit pinigilan sila sa pintuan dahil wala silang black card na kinakailangang kondisyon upang makapasok. Sa sandaling iyon, dumating ang panganay na anak na babae ng pamilyang Yang. Nang makita ang sitwasyon at alam na maraming gulo ang nagaganap kamakailan sa Longcheng, pinaghihinalaan niya na may kaugnayan si Wuming at ang matabang kaibigan sa kalaban, kaya malamig niya silang tinapunan ng pera at pinalayas. Ang matabang lalaki ay mapagmataas na sumigaw, "Inaakala mo ba na kami ay mga pulubi?" Ngunit habang nagsasalita siya, lihim niyang pinupulot ang pera ng mabilis. Sa loob ng club, nagsimula na ang masamang plano ni Li Changhe. Ibinigay ng kanyang tauhan ang isang vial ng gamot at mabilis itong inihalo sa inumin ni Yang Ling. Nang pumasok si Yang Ling at ang kanyang assistant at nakitang napakaraming tao sa loob, sinadya ni Li Changhe na hilingin sa kanya na paalisin ang lahat ng nasa labas upang mapag-usapan nila ng maayos ang negosyo. Inisip ni Yang Ling na pamilyar siya sa lugar, kaya hindi siya nagduda at pinahintay lang niya ang kanyang assistant sa labas ng pinto. Sa paniniwalang ligtas ang paligid, hindi siya nag-ingat. Nahuli ng masamang lalaki na inaaya siyang uminom ng alak na may droga na nasa kamay ni Li Changhe. Nang mainom ni Yang Ling ang alak na may gamot, alam ni Li Changhe na kailangan pa ng oras para umiral ang gamot, kaya sinadya niyang magpaligoy-ligoy. Binanggit niya na kung may mangyari sa lolo ng magkapatid, ano ang plano nilang gawin. Nang makita na hindi interesado si Yang Ling sa kanyang mga tanong, diretsa niyang hiniling na pumunta na sila sa punto. Dahil sa pagpipilit ni Yang Ling, hindi na nagtago si Li Changhe. Inihayag niya na lumapit sa kanya ang kanyang tiyuhin at nag-alok ng kooperasyon upang patayin ang magkapatid kapalit ng bahagi ng shares sa Yangshi. Hindi naniwala si Yang Ling sa kanya, iniisip na isa lang itong taktika upang hatiin ang kanilang pamilya. Upang patunayan ito, ipinadinig niya ang isang recording ng kanyang pag-uusap sa kanyang tiyuhin. Sa kabila ng ebidensya, tumanggi pa rin si Yang Ling na makipagtulungan at agad na tumayo upang umalis. Ngunit sa sandaling iyon, tuluyan ng umiral ang gamot na naging dahilan upang mahilo siya. Nang malaman na may drogang inihalo sa kanyang inumin, sinubukan ni Yang Ling na tawagin ang kanyang assistant sa labas upang humingi ng tulong. Ngunit nakontrolado na ng mga tauhan ni Li Changhe ang kanyang tauhan, kaya naging kritikal ang sitwasyon. Sinubukan niyang magtago sa buong silid upang hindi siya mahuli. Samantala, kumpiyansa si Li Changhe na sigurado siyang maaangkin niya ito ngayong gabi. Nagsimulang kumalat ang epekto ng gamot na unti-unting kumukuha ng kontrol sa isipan ni Yang Ling. Napasubsob siya, walang magawa habang papalapit ang masamang lalaki at ginagamit ang kanyang telepono para kunan siya ng video. Habang nagpaplano si Li Changhe, biglang dumating ang isang bayani upang sagipin ang dalaga. Malakas siyang nagtanong, ito ba ang silid ni Li Changhe at siya ba si Li Changhe? Ang mga salitang ito ay nagpagalit sa masamang lalaki at agad siyang sumugod upang umatake. Ngunit
sa ilang simpleng galaw, pinatulog ni Wuming si Lee Changhe sa mismong lugar. Nilapitan niya si Yang Ling, mabilis niyang napansin na mayroong matinding gamot na inihalo sa kanya at kung hindi siya agad matutulungan, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Agad niyang hinarangan ang mga acupuncture point upang patatagin ang kanyang kalagayan. Ngunit dahil sa tindi ng gamot, mabilis na nawala ng bisa ang mga acupuncture point ni Yang Ling at sa kalituhan, lumapit siya at nagpumilit na landiin si Wuming sa isang silid na puno ng init ng pag-ibig na na-stimulate ng gamot. Ang isang magandang babae sa harapan ay nagpadama sa puso at isipan ng 20 taong gulang na binata na tila nagniningas ito. Hindi niya mapigilan ang pag-akit ni Yang Ling at silang dalawa ay nagyakap sa isang masidhing gabi. Ibinigay ang lahat sa isa't isa. Si Lee Changhe naman ay nanatiling nakahiga at hindi gumagalaw na nakabukas ang mga mata. Saksi siya sa mapait na senaryo na nagaganap sa kanyang harapan at hindi siya makapagreklamo. Pagkatapos ng gabing iyon, tahimik na niyakap ni Wuming si Yang Ling, alam na hindi ito magiging kasing amo kapag gising na ito. Ngunit desidido pa rin siyang hindi siya pababayaan at aakuin ang responsibilidad. Gaya ng inaasahan niya, nagising si Yang Ling nagulat dahil sa magulong damit at malabong senaryo sa kanyang harapan. Agad na ipinaliwanag ni Wuming ang buong pangyayari na siya ay dumadroga at sinagip lang siya. Kahit ang video sa telepono ay patunay na nagliligtas siya. Natahimik siya, hindi alam kung maniniwala o magagalit, ngunit tumalikod siya upang isuot muli ang kanyang damit. Sinabi ni Wuming na ito ang kanilang unang beses, na ang pangalan niya ay Wuming at handa siyang ibigay ang kanyang upang magpakasal at panagutan ang lahat. Subalit, si Yang Ling, ang mapagmataas at matapang na anak na babae ng pamilyang Yang, ay ayaw sa ganitong uri ng ugnayan. Binigyan niya si Wuming ng isang bank card na may $0.80 bilang bayad sa nangyari sa nakaraang gabi at inutusan siyang umalis sa Longcheng. Galit na galit si Yang Ling kay Longgang at lumabas upang ipahayag na siya mismo ang magtuturo kay Lee Changhe ng isang mahalagang aral. Agad niyang dinala ang kanyang mga tauhan upang iligtas si Wuming. Ngunit nang pumasok siya, nabigla siya sa kanyang nakita. Pinabagsak niyang mag-isa ang lahat ng mga grupo dito. Samantala, si Longgang ay humihinga na lang at humihilamos na lang at tumakas siya sa kahihiyan. Naintindihan ni Yang Ling na hindi ordinaryong tao si Wuming. Pinayuhan niya itong umalis sa Longcheng dahil alam niyang hindi siya papayagan ni Longgang na makatakas. Aabutin siya nito hanggang sa kamatayan, ngunit nanatiling tahimik si Wuming. Sa sandaling iyon, tumakbo ang matabang kaibigan at nakita ang bakas ng lipstick na naiwan sa katawan ni Wuming. Agad siyang nakahula sa nangyari sa dalaga. Nang magising si Lee Changhe, pinayuhan din niya si Wuming na tumakas bago bumalik si Longgang para maghiganti. Ngunit sinabi ni Wuming na huwag siyang mag-alala at pagkatapos ay bigla siyang nagbitaw ng isang salita na nagpatigas kay Lee Changhe. Iyon ay ang hiling na hubarin niya ang kanyang pantalon at sinabi ni Wuming na gusto niyang suriin ang sugat sa kanyang paa. Pagkatapos suriin, mabilis niyang napagtanto na ang problema ay hindi bali o congenital paralysis, kundi dahil lang sa pagbara ng mga meridian. Nag-alok si Wuming na gagamutin ang paa nito sa kondisyon na tulungan siya ni Lee Changhe na kumpletuhin ang tatlong gawain. Sa una, hindi naniwala si Lee Changhe at malakas na tumawa. Sinabi niya na kahit gaano pa kagaling si Wuming sa pakikipaglaban, hindi siya mapoprotektahan nito matapos ang pakikipag-away sa pamilyang Long, kaya mas mabuting kalimutan na lang ang paggamot sa paa. Ngunit nang biglang gamitin ni Wuming ang tatlong karayom sa mga pangunahing acupuncture point, naramdaman ni Lee Changhe na maaari na niyang ituwid ang kanyang binti at bumalik ang kanyang pakiramdam. Ang pagkabigla at tuwa niya ay nagbago ng kanyang saloobin at pumayag siya sa kasunduan. Ginamot muna ni Wuming ang isang paa at hiningi na gawin ang tatlong bagay bago gamutin ang isa pa. Mabilis siyang gumamit ng acupuncture upang gamutin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatayo na si Lee Changhe at tuwang-tuwa na niyakap niya ang kanyang mukha habang umiiyak. Siya ay naantig at nangako na hindi siya magtataksil kailanman. Nangako si Wuming na kung sakaling magbigay ng pressure ang pamilyang Long sa hinaharap, sasagutin niya ang lahat. Nakita ni Wuming na si Lee Changhe ay isang taong may prinsipyo at may paninindigan. Nagpasya si Wuming na huwag nang hintayin ang pagkumpleto ng tatlong gawain tulad ng napagkasunduan at kusa niyang ginamot ang isa pang paa sa mismong lugar. Kasabay nito, natuklasan ng bodyguard ni Yang Yu ang impormasyon tungkol kay Wuming. Siya ay nagmula sa bundok ng Songnan at dating may kasunduan sa pamilyang Wang, ngunit kinansela ito dahil hinamak siya ng pamilyang Wang. May chismis din na dahil sa galit, sinundan ni Wuming si Yang Yu upang manghingi ng pera. Hindi lubos na naniwala si Yang Yu kaya nagpasya siyang alamin ang katotohanan. Sa kabilang banda, patuloy na pinipilit ng ina ni A2 ang kanyang anak na magpakasal sa anak na lalaki ng pamilyang Yang. Ito ay dahil sa paniniwalang mas mahusay ito kaysa sa lalaking may apelyidong Wu. Si A2 naman ay nananatiling desidido na maghanap ng lalaking mapagkumbaba, matapat at matapang at hindi lang nakatingin sa pera. Habang nagtatalo ang mag-ina, bigla siyang nahilo at nawala ng malay kaya dinala siya sa ospital. Sa ospital, sinamantala ng anak na lalaki ng pamilyang Yang ang pagkakataon na makapasok sa kanyang silid at tangkain na gahasain siya habang wala siyang malay. Mabuti na lang, nagising siya at mabilis na ipinahayag ng kanyang ina na mababa lang ang kanyang blood sugar at walang malubhang sakit. Pagkatapos, sinadya niyang iwan ang kanyang anak at ang lalaki ng pamilyang Yang na mag-isa. Gustong gawing nobya ng lalaking Yang si A2, ngunit diretsa siyang tumanggi.
Hindi siya sumuko at nagbanta siya na bukod kay Xu, walang makapagliligtas sa buhay ng kanyang lolo at siya lang ang tanging pag-asa. Kung palalampasin niya ito, si A2 mismo ang magiging salarin sa kamatayan ng kanyang lolo. Nang makita ito, humiling si A2 na makita muna si Xu bago siya pumayag sa anuman. Sumang-ayon ang lalaking Yang at nangakong dadalhin niya ang lolo nito upang makita si Xu. Sa sandaling iyon, tahimik na sumunod si Wuming na nagpatindi ng galit ng lalaking Yang at sinikap niyang kutyain si Wuming, sinasabi na huwag nitong dumisan ang lugar. Hindi siya inintindi ni Wuming at kalmado siyang humiling sa mga tao sa ospital na tawagin si Xu Zhengchun. Ang kanyang saloobin ay pinagtawanan ng lahat. Iniisip na nababaliw siya dahil sa pagtawag niya kay Xu. Nilagay din ni A2 ang panunuya na siya ay masyadong madali kaya nagkaroon siya ng ilusyon. Malamig pa niyang sinabi na kung titingnan niya ito muli, siya ay magiging bulok. Dahan-dahan niyang tinanong ang lalaking may apelyidong Duong upang tulungan siyang makilala ang mahusay na manggagamot na si Hua. Ngunit nang magsalita siya, malamig na sumagot ang mga tao sa ospital na kailangan niyang mag-schedule ng appointment ng maaga na nagpapahiya sa kanya sa harap ni A2. Sa sandaling iyon, biglang nagkasakit ang lolo niya. Walang pag-aalinlangan, agad na kumilos si Mumin upang i-clear ang mga ugat ng kanyang lolo upang pansamantalang maibalik ang kanyang sigla. Gayunpaman, hindi lang siya hindi pinasalamatan, kundi tinakot pa ni A2. Kung may mangyari sa lolo niya, hindi siya nito patatawarin. Sa matinding pag-aalala, ang ina at anak na si A2 ay wala sa sarili at gustong makilala agad ang mahusay na manggagamot na si Hua. Ngunit ang lalaking may apelyidong Duong ay maingay lamang ngunit hindi makontak si Hua kapag kailangan. Kasabay nito, dumating si Duong Uyet at nasaksihan ang buong pangyayari. Walang sabi-sabi, tinawagan ni Ngumin si Tiuksuan at inutusan itong dumating sa loob ng 2 minuto kung hindi, sasapian siya ng masamang espiritu at parurusahan. Patuloy na tinutuyan ng mga tao sa paligid si Ngumin na iniisip na nababaliw siya. Kahit ang bodyguard ni Duong Uyet ay nagpakita ng paghama. Patuloy na nanunuya ang lalaking may apelyidong Duong na sinasabing nagpapakitang gilas lamang si Ngumin at nais magsimula ng gulo. Ngunit ang tuwid na tao ay hindi natatakot kaya nanatili siyang tahimik at nagpaalala lamang na magkakaroon ng sagot pagkatapos ng 2 minuto. Nagmamadaling nagmakaawa si A2 sa mga tao sa ospital na makilala ang mahusay na manggagamot na si Hua na sinusubukang putulin ang kanyang kaugnayan kay Ngumin. Ngunit ang tagapamahala ay humingi muna ng paumanhin kay Ngumin bago siya pumayag. Pagkabukas ng pinto, diretsong sumagot si Ngumin na may 1 minuto pa kaya maghintay lang. Umiti nang may panunuya ang bodyguard. Naghihintay na makita ang eksena kung saan siya ay mapapahiya. Lahat ng mga tao doon ay nagagalak sa kanyang pagkabigo nang hindi alam na sila ay malapit sa isang malaking tao. Umabot sa kasukdulan ang sitwasyon. Tulad ng inaasahan, si Ho Chengsuan ay natakot na parusahan ng kanyang guro kaya nagmamadali niyang inutusan ang kanyang mga estudyante na humarap. Gayunpaman, hindi naniniwala ang estudyanteng ito na si Nguming ang guro ng kanyang guro at ang kanyang tono ay puno ng paghama. Nagdududa siya kung bakit mayroon siyang numero ng telepono ni Ho Chengsuan. Diretsong sumagot si Nguming, bakit hindi ko magkakaroon ng numero ng telepono ng aking estudyante? Ngunit lalo lang siyang pinagtawanan ng lahat. Nagsalita ang ina ni A2, kinukutya si Nguming at sinasabing nagsisinungaling siya nang hindi ginagamit ang kanyang utak. Dahil 60 taong gulang na ang mahusay na manggagamot na si Hua. Ngunit naglakas loob siyang sabihin na siya ang guro nito. Sumali rin ang lalaking may apelyidong Duong sa panunuya na nagsasabing nag-ilusyon siya na siya ay isang prodigy mula pa noong siya ay ipinanganak. Patuloy na tumindi ang kasukdulan nang lumabas si Chief Kim. Ang pinuno ng Kim Dong Group na ang posisyon ay hindi mas mababa kaysa kay Loi Truong Ha at nagbigay ng babala. Kung sino man ang mag-ingay sa Bao Chai Duong, sisirain ko ang kanyang mga binti para sa mahusay na manggagamot na si Hua. Nang makita ito, agad na sinamantala ni Duong Kim Bao ang pagkakataon upang makipagkilala, ngunit malamig siyang tinanggihan. Nagpanggap si Chief Kim na hindi niya ito kilala dahil hindi pa niya naririnig na may anumang malaking tao sa pamilya Duong. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang napansin ni Nguming ang isang devil na mole sa mukha ng isang babae na hindi congenital. Nagulat siya at hindi maintindihan kung paano ito nalaman ni Nguming. Kasabay nito, biglang malubhang nagkasakit muli ang lolo ni A2. Agad na binalingan ni A2 si Ngumin at sinisi siya na sinasabing ang kanyang ginawang kalokohan kanina ang dahilan kung bakit lumubha ang kalagayan ng kanyang lolo. Nagmakaawa rin siya na iligtas ang kanyang lolo. Nang makita ito, nagmamadaling ipinabuhat ng estudyante ni Hua Chengsuan ang lolo at ipinasok sa emergency room at mahigpit na pinigilan si Ngumin na sumunod. Kinutya pa niya ito at pinigilan siyang lumapit. Sa labas, nanonood si Duong Uyet. Sa huli, siya mismo ang lumapit at kinuha ang kamay ni Ngumin at dinala siya sa loob. Binigyan siya ng pagkakataon na iligtas ang tao. Nang ang estudyante ay handa nang itusok ang karayom sa isang mahalagang acupoint, agad na nagsalita si Ngumin upang pigilan siya. Nagbabala siya na kung mali ang pagtutusok, mamamatay ang pasyente. Ngunit dahil sa labis na pag-aalala, ang pamilya ay matapang na pumayag na gawin ang pagtutusok, anuman ang kahihinatnan. Puwersahan ding itinulak ni A2 palayo si Ngumin at hindi pinakinggan ang kanyang babala. Sa kritikal na sandali, nagmamadaling dumating si Ho Chengsuan at inutusan ang kanyang estudyante na mabilis na itusok ang karayom. Siya mismo ang kumuha ng karayom at itinurok sa acupoint. Ngunit pagkatapos ng isang sandali, nawala ng hininga ang lolo ni A2. Narinig ang matinding pag-iyak ng ina ni A2 habang si A2 ay nawala ng malay dahil sa matinding pagkabigla. Hindi pinalampas ng lalaking may apelyidong Duong ang pagkakataon at patuloy na nanuya kay Ho Chengsuan na sinabing tinatawag siyang mahusay na manggagamot ngunit hinayaan niyang mamatay ang isang tao. Sinabi niyang ang Bao Chai Duong ay mawawasak sa pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, lumapit si Ngumin, hinawakan ang kanyang kamay at si Ho Chengsuan ay nagsabi ng guro ng may takot.
Walang pag-aalinlangan, agad na ginawa ni Ngumin ang 13 karayom ng Diyos at demonyo. Ang unang 5 karayom ay para sa pag-lock ng buhay. Ang gitnang 5 karayom ay para sa pag-alis ng lahat ng meridian at sa ika-negatibo 11 karayom, nagsimula na siyang mag-recover. Ngunit nang nasa kalagitnaan na siya ng paggamot, lubhang naubos ang kanyang panloob na enerhiya at bumagsak ang kanyang kalusugan, kaya napilitan siyang huminto. Ibinigay niya ang natitirang gawain sa estudyante ni Ho Cheng Suan upang ituloy. Habang sumisigaw ang matanda at handa na itong sumugod at magtanong, biglang may manipis na kamay na lumabas at hinila siya. Nagising na ang lolo ni Envy Chu. Ang eksena ng isang taong nabuhay muli ay nagulat sa lahat at hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Gayunpaman, pilit pa ring tinatanggihan ng lalaking may apelyidong Duong ang kontribusyon ni Ngumin at ibinigay ang lahat ng papuri kay Ho Cheng Suan. Sinasabi niyang ang unang tusok ng karayom ang nagligtas sa tao at nagpakita lang si Ngumin para magpakitang gilas. Nagpasalamat din ang ina ni AV2 kay Ho Cheng Suan. Sa bahagi ni Ho Cheng Suan, hindi siya nagtuwid ng mali kundi tahimik na tinanggap ang lahat ng papuri. Pagkatapos, nagmadali siyang pumasok upang magpanggap na nagpapahinga, hindi pinansin ang ingay at gulo sa labas. Samantala, parehong nakita ni Kotham at Duong Huyet ang tunay na kakayahan ni Ngumin at nagpa siyang hanapin siya. Dahil sa matinding pagkaubos ng kanyang panloob na enerhiya, matapos gawin ang mahiwagang kapangyarihan, kailangan ni Ngumin na maligo agad upang makabawi. Nanood si Duong Huyet sa labas ng pinto at pumasok, ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. Hubad si Ngumin. Nang makita niyang nakabihis na ito ng maayos, tinawagan niya ito at tinanong kung bakit siya tumangging aminin na isa siyang mahusay na manggagamot. Ngunit mahigpit na tumanggi si Ngumin na kilalanin na siya ay isang mahusay na manggagamot. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang humiga upang magpahinga. Laking gulat ni Ngumin nang walang pakundangan si Duong Huyet na umakyat sa kama at humiga sa tabi niya. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Duong Huyet sa pamamagitan ng kilos na gusto lang niyang matulog sa tabi niya upang magmakaawa na iligtas ang kanyang lolo. Lalo pang nagalit si Ngumin at sinigawan siya dahil sa kanyang kalokohan at idiniin na may asawa na siya. Sa kanyang pagkalito, hindi sinasadyang nadula si Duong Huyet at nahulog sa kandungan ni Ngumin. Nagdikit ang kanilang mga labi sa isang napaka-awkward na posisyon. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang mga bodyguard. Nang makita ang nakakabigla na eksena, nagmamadali silang isinara ang pinto upang hindi maistorbo si Ngumin. Pagod na ipinaliwanag ni Ngumin na si Duong Huyet ang gustong sumama sa kanya sa kama at wala siyang intensyon na gawin iyon. Hiniling din niya kay Duong Huyet na lumabas at magpaliwanag sa lahat. Ngunit tumahimik lamang siya at itinuro ang kanyang liig na nagpapahiwatig na hindi siya makapagsalita. Sa labas, masiglang nag-uusap ang mga estudyante ni Ho Cheng Suan. Lubos silang natutuwa dahil mukhang malapit ang kanilang guro sa batang babae mula sa pamilya Duong. Tinawag pa ng mga estudyante ang dalaga na guro. Nagmamadaling nagsenya si Duong Huyet upang ipaliwanag na ang mga bagay ay hindi tulad ng iniisip nila. Ngunit habang mas nagpapaliwanag siya, mas lumalalim ang hindi pagkakaunawaan. Kasabay nito, ang batang master ng pamilya Duong ay lihim na nakikipagsabwatan kay Long Kuong upang patayin si Ngumin. Nagplano sila na maagang patayin ang lolo ni Duong Lin upang makuha ang buong kayamanan. Sa isa pang pangyayari, pagkatapos mawalan ng malay, nagising si Vuong Tuigi at agad na tinanong ang kanyang ina tungkol sa kalagayan ng kanyang lolo. Agad na sinabi ng kanyang ina na lahat ay salamat sa pagliligtas ng mahusay na manggagamot na si Hua at si Ngumin ay gusto lamang magnakaw ng kredito. Hindi rin niya maintindihan kung bakit noon ang lolo ni AK2 ay nagplano ng isang kasal sa isang taong tulad ni Ngumin. Pagkatapos ng ilang oras na pahinga, nakabawi na si Ngumin at agad na hinanap si AK2. Ngunit nang magkita sila, agad siyang sinigawan ng ina nito at pinapaalis. Kalmadong ipinaliwanag ni Ngumin na 3 taon na ang nakakaraan dahil sa ilang dahilan, hindi tuluyang gumaling ang kanyang sakit at malapit na itong sumiklab. Kung hindi ito gagamutin kaagad, magiging delikado ito. Ngunit ngayon, labis na naubos ang kanyang panloob na enerhiya, kaya hindi niya ito magagamot kaagad. Nagbigay siya ng isang tableta at hiniling sa kanya na inumin ito upang maging stable ang kanyang kondisyon at hihintayin niya na tuluyang gumaling bago siya gamutin ng tuluyan. Gayunpaman, hindi lamang hindi naniwala ang mag-inang AV2, kundi sinigawan pa siya at pinalaya sa bahay. Nang maabot niya ang kanyang limitasyon, malamig na tinusok ni Ngumin ang acupoint ng matanda na nagpa-deform sa kanyang mukha. Pagkatapos, tinusok niya ang acupoint ni AV2 upang pigilan siya sa pagsasalita ng walang tigil. Sa huli, pinilit niyang inumin ni AV2 ang tableta upang kontrolin ang mapanganib na sakit sa kanyang katawan. Sa labas, naghihintay si Chief Kim kay Ngumin ng ilang oras sa utos ni Miss Tang. Nang lumabas siya, hindi pa siya nakapagsalita. Umiwas na si Ngumin at tumakbo palayo. Hindi na nag-abala pang magpaliwanag ng dahilan. Pagkatapos, dinala niya si A-Map sa Gikie upang suriin ang halaga ng pera sa card na ibinigay ng kanyang asawa na nakilala niya noong isang gabi. Gaya ng inaasahan, mayroon itong eksaktong 1 milyong yuan. Pagkatapos nito, nagpasya siyang makipagkita sa kanyang asawa at humingi ng payo sa kanyang kapatid kung anong regalo ang bibilhin para sa kanya, ngunit hindi rin alam ng kanyang kapatid. Dahil si Duong Lin ay mayaman at walang kulang sa buhay, mahirap pumili ng angkop na regalo. Samantala, aktibong hinanap ni Chief Dam si Duong Lin upang talakayin ang isang mahalagang bagay. Sinabi niya na may isang malaking international investment fund na tinatawag
tinawag na Notgang na lihim na nagmamanman. Inaasahan nila ang pagkakataon na mag-away sa loob ang pamilya Doong Lin at Doong Dinken upang samantalahin ang sitwasyon at kunin ang buong Doong The Group. Pinakalma ni Chief Dam si Doong Lin na hindi siya magbibigay daan sa sinuman na saktan siya. Sa pagkakataong ito, bukod sa babala, nagbigay din siya ng isang alok. Gusto niyang pumayag si Doong Lin na makipag-ugnayan sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Dam Koh Hao, ang kanyang anak. Kung magtatagumpay ang plano, malulutas ang panganib sa Doong The Group. Gayunpaman, sa harap ng alok na ito, umiti lamang si Doong Lin at magalang na tumanggi. Humingi siya ng paumanhin kay Chief Dam dahil ang kanyang kasal ay dapat nakabatay sa pag-ibig at hindi maaaring mangyari dahil sa iba pang mga dahilan. Hindi namilit si Chief Dam at dahan-dahang sinabihan siya na huwag sumagot kaagad at pag-isipan itong mabuti at gumawa ng tamang pagpili. Nagbago ang eksena at nag-aalala ang ina ni Vuong Tuigli na nagtanong sa doktor tungkol sa mga resulta ng pagsusuri ng kanyang anak. Nang masusing suriin ng doktor, natagpuan niya ang isang karayom na maihaba na 3 sentimetro sa utak ni Vuong Tuigli. Ito ay hindi isang ordinaryong silver needle, kundi isang napakalakas na bone needle na nakalagay ng malalim sa isang butas sa bungo na napakahirap hanapin. Nataranta siya at umiiyak na nakiusap sa doktor na iparating ito kay Hua Chengsuan. Nagtanong siya kung may paraan ba para matanggal ang dayuhang bagay na iyon. Nangako ang doktor na ipaparating niya ito sa kanyang guro at kung may paraan, tiyak na tutulungan niya sila. Gayunpaman, patuloy na sinisisi ng ina si Ngumin na sinasabing siya ang nagdala ng malas sa kanyang anak na babae. Nang marinig ito, pinayuhan ng doktor ang ina na panatilihin ang isang magandang relasyon sa kanyang guro. Nang tanungin niya kung sino ang mahusay na manggagamot na iyon, biglang naputol ang paliwanag ng doktor dahil sa isang tawag sa telepono. Samantala, bumalik si Doong Lin sa bahay pagkatapos ng isang gabing pakikipagtalik kay Ngumin at ang kanyang paglalakad ay bahagyang pilay. Patuloy na nagtanong ang kanyang kapatid na babae, kaya umiiwas na lang siya. Lihim niyang sinisisi ang hinayupak na si Long Kuong dahil pinahiya siya nito. Nagdala din si Ngumin ng regalo sa mansyon ni Doong Lin, umaasang makikita siya, ngunit pinigilan siya ng mga bodyguard. Dahil wala siyang pagpipilian, lihim siyang pumasok sa ibang daan. Sa sandaling ito, si Doong Lin ay lumalangway habang iniisip ang mga ulat mula sa kanyang mga tauhan. Lahat ng mga pangunahing proyekto ay lihim na hinahadlangan ng isang misteryosong puwersa. Ang kalaban ay nag-invest ng higit sa $100 milyong sa pondo, at kung walang tulong mula sa labas, ang mga proyekto ay magiging kritikal. Malungkot na tinanong ni Doong Lin ang sarili kung kailangan ba talaga niyang magpakasal sa isang taong hindi niya mahal upang iligtas ang kumpanya. Habang siya ay nag-iisip, bigla siyang may napansin na isang tao sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya si Ngumin. Sa pagkabigla, hindi sila nakakilos at pareho silang nahulog sa swimming pool. Iyon pala, si Ngumin, na bihasa sa medisina, ay hindi marunong lumangoy kaya kinailangan siyang iakyat ni Doong Lin sa pampang. Tinanong siya ni Doong Lin kung paano siya nakapasok dito. Sumagot si Ngumin na kung gusto mo ang isang bagay, natural na makakahanap ka ng paraan. Tinawag niya itong babae na ikinagulat ni Doong Lin at agad siyang malamig na humiling na kalimutan na ang nangyari noong gabing iyon. Nagdududa siyang nagtanong kung pumunta lang siya para sa pera. Ngunit prangka na sinagot ni Ngumin na hindi siya pumunta para sa pera, kundi para sa kanya. Pagkasabi nito, inilabas niya ang mga regalo na inihanda niya, tulad ng isang 800 taong gulang na ginseng sa bundok at isang espesyal na gamot na pang-antidote na partikular na ginawa para sa kanya. Baby clothes for their child and even powdered milk, lahat ay para sa isang lalaki at isang babae. Ang mga sinabi niya ay nagduda kay Doong Lin at inisip niyang nababaliw na siya. Sa kanyang paningin, siya ay isang lalaki na nangangarap lamang na maging bahagi ng isang marangyang pamilya matapos ang isang gabing pagtatalik. Malamig siyang tumutol na kung gusto mong malaman kung buntis ka o hindi, kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa isang linggo para sa resulta. At tila nag-imagine lamang siya. Pinayuhan niya itong magpakonsulta sa utak. Dahil sa inis, kumuha si Doong Lin ng dagdag na isa 0 milyon at ibinigay sa kanya. Inutusan siyang kunin ang pera at umalis agad sa kanyang paningin. Ngunit hindi tinanggap ni Nguming ang pera. Siya ay nanindigan, ang buhay ng isang lalaki ay puno ng pagsubok. Ang kinabukasan ko ay nakasalalay sa pamilya ng aking asawa. Makinig ka sa akin, hindi ako kukuha ng isa pang sentimo mula sa iyo. Ang isa 0 milyon na binigay mo sa akin, isipin mo na lang na hiniram ko sa iyo. Ang lahat ng ito ay inihanda ko para sa iyo at sa ating mga anak. Idiniin niya na totoo ang sinabi niya na siya ay buntis at huwag pagdudahan ang kanyang kakayahan sa medisina. Ngunit sinabi ni Doong Lin, naniniwala ako na maraming mga kamanghamanghang bagay sa mundong ito. Ngunit hindi ako naniniwala na isa ka sa kanila. Nagpasya siyang pakasalan si Tam Koh Hao, isa sa mga tagapagmana ng Tam The Group. Ang background at impluensya ng pamilya nila ay napakalakas na hindi niya kayang isipin. Kapag siya ay nagpakasal sa pamilyang iyon, ang lahat ng problema ng Doong Fi ay malulutas. Malamig siyang nagtanong, ano ang maipapantay mo kay Tam Koh Hao? Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na humiwa sa puso ni Ngumin. Bigla siyang sumugod at hinalikan siya ng pilit. Sinubukan ni Doong Lin na itulak si Ngumin palayo. Ngunit ang alaala ng kanilang matinding gabi ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan, kaya ang kanyang paglaban ay hindi naging seryoso. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, gusto niyang mamuhay para sa kanyang sarili at gawin ang talagang gusto niya. Sa sandaling iyon ng kahinaan, pareho silang muling nalunod sa isang mainit na pag-ibig. Ngunit sa gitna ng kanilang pagmamahalan, biglang lumabas si Doong Huyet na nagpabigla kay Doong Lin at itinulak niya si Ngumin palayo. Nagsenyas ang kanyang kapatid na babae na wala siyang nakita at tahimik na umalis, hinayaan ang dalawa na magpatuloy. Hindi sumuko si Ngumin at
taimtim na nakiusap na huwag pakasalan si Tam Kof Hao at bigyan siya ng mas maraming oras. Ngunit sinabihan lamang siya ni Doong Lin na umalis kasama ang kanyang mga regalo. Sinabi niya na bagaman hindi niya alam kung gaano siya katotoo, na-touch pa rin siya sa sinabi niya at pagkatapos ay umalis upang hanapin ang kanyang kapatid na babae. Lihim na nagpa siya si Ngumin na hindi niya hahayaang may mang-api sa kanya. Nagtataka si Doong Wiyet tungkol sa lalaking nakilala ng kanyang ate. Ngunit si Doong Lin ay nagbibiro lang at umiiwas sa pagsagot. Sa kabilang banda, bumalik si Ngumin at si Map sa lumang restaurant. Sa pagkakataong ito, malugod silang tinanggap ng may-ari at kanyang asawa. Hindi pa rin nila nalilimutan ang epekto ng gamot na ibinigay sa kanila noon at nagpakita sila ng matinding paggalang. Dahan-dahang sinabi ni Ngumin na may mga gamot na mahirap bilhin kahit may pera ka. Pagkatapos, inutusan niya si Map na alamin ang kinaroroonan ni Tam Kof Hao, ang tagapagmana ng pamilya Tam sa Kim Lang, ang taong nakikipaglaban kay Doong Lin. Kahit na narinig niyang si Tam Kof Hao ay isa sa 4 na dakilang prinsipe na may malaking impluwensya, hindi natakot si Ngumin. Samantala, labis na nag-aalala si Doong Lin. Natatakot na totoo ang sinabi ni Ngumin na siya ay buntis, agad siyang tumawag upang humingi ng emergency contraceptive pills. Sa sandaling iyon, isang estudyante ni Ho Cheng Suan ang dumating sa restaurant at hindi sinasadyang nakita si Ngumin. Agad na lumuhod ang babae at tinanggap siyang guro at ibinigay ni Ngumin sa kanya ang isang lihim na libro na naglalaman ng mga acupoint at mga paraan ng paggamot sa mga komplikadong sakit. Bago pa man sila makapagpahinga, dumating ang mga tao ni Tam na pinamumunuan ni Emit Kim at hiniling kay Ngumin na sumama sa kanila. Hindi rin nila nakalimutan na insultuhin siya tungkol sa pagkain sa kalye at sinabing hindi siya karapat-dapat na makipag-usap sa kanila. Hindi nag-react si Ngumin, ngunit kung susubukan nila siyang gamitan ng puwersa, hindi rin siya magpapatalo. Biglang sumulpot si Yang Yu kasama ang mga bodyguard na humaharang sa harap niya. Habang papalapit, aksidente niyang naamoy na ang pabango ni Wuming ay pareho sa ginagamit ng kanyang kapatid. Laking gulat ni Yang Yu na ang lalaking niyayakap ang kanyang kapatid ay walang iba kundi si Wuming. Kasabay ng pagdating ni Yang Yu, narinig ni Wuming ang pagpapakilala ng bodyguard sa kanya bilang 2 anak na babae ng Yang family group. Agad niyang nakilala na siya ang kanyang bayaw. Agad na nagsalita ang bodyguard upang paalalahanan si Boss Kim na huwag pahirapan si Wuming dahil isa siyang mahalagang bisita ng Yang family. Kasabay nito, humingi siya ng permiso na ipagpaliban muna ang negosyo ni Boss Kim dahil may kagyat na kailangan ang grupo na hanapin siya. Gayunpaman, walang pakialam si Boss Kim at nagdeklara na ang taong personal na gustong makipagkita kay Wuming ay isang maimpluwensyang tao mula sa pamilya Shen sa Jinling at tiyak na kailangan siyang dalhin ngayon. Nang marinig ito, agad na nahulaan ni Wuming na si Shen Guohao ang nasa likod nito kaya pumayag siyang sumama. Bago umalis, lumingon pa siya at sinabi kay Yang Yu na gagamutin niya ang kanyang lalamunan pagbalik niya. Hindi rin nag-atubili si Yang Yu at agad na inutusan ang undercover bodyguard number 5 na maghanda ng backup at mahigpit na sinabihan na huwag hayaang magkaroon ng anumang aberya. Sa isa pang kaganapan, si Boss Long, isang taong may kaugnayan sa underworld, ay hindi naniniwala na magagamot ni Wuming ang binti ni Li Changhe sa loob lamang ng isang araw. Nagpakita siya ng paghamak, iniisip na ito ay panandali ang swerte lamang at pinayuhan na huwag maniwala. Pagkatapos ay nag-alok siya ng 50 milyong yuan upang upahan si Li Changhe na hilingin kay Wuming. Sa una, tumanggi si Li Changhe dahil alam niya na ang halaga ni Wuming ay mas mataas pa sa halagang iyon. Kung ibebenta lang niya ang balita tungkol sa kanya sa isang tycoon na kailangan ng gamutan, mas mataas pa ang presyo. Ngunit nang itaas ni Boss Long ang presyo sa 100 milyong cash, agad na nagbago ang saloobin ni Li Changhe at agad na pumayag sa kasunduan ng walang pag-aalinlangan. Si Wuming ay dinala sa bahay ng pamilya Shen. Kasabay nito, si Yang Ling ay gumawa din ng isang mahalagang desisyon. Tinawagan niya ang ina ni Shen Guohao at pumayag sa kasunduan sa kasal na pakakasalan si Shen Duihao. Ngunit ang kasal ay gaganapin lamang pagkatapos ng 1 taon. Agad na pumayag ang babaeng pinuno ng pamilya Shen. Nangako rin siya na utusan ang kanyang koponan na tulungan ang Yang family na pigilan ang pagkuha mula sa International Investment Fund kahit na pansamantalang solusyon lamang ito. Napilitan din si Yang Ling na tanggapin ito upang iligtas ang kumpanya. Nang malaman ito ni Shen Duihao, nagtaka siya. Bakit nagawang i-withdraw ng kanyang ina ang pondo ng kabilang panig? Ngunit hindi niya agad ginamit ang paraang iyon. Sinabi lang niya na iginagalang niya ang desisyon na ganapin ang kasal pagkatapos ng 1 taon. Ngunit nais din niyang gamitin ang pagkakataong ito upang subukan kung gaano kagaling ang kanyang magiging manugang. Pagkaalis ni Shen Duihao, lumapit siya sa bida at ipinakilala ang sarili bilang si Shen Chenyu. Agad na nahulaan ni Wuming na si Shen Guohao ay hindi niya tunay na anak. Gayunpaman, nang makita na wala siyang intensyon na sumagot, hindi siya nagpumilit at lumipat sa pangunahing gawain, ang pagsusuri sa kanyang sakit. Hiniling ni Wuming na lumapit siya para tingnan ng mas mabuti at dahan-dahang itinaas ang buhok niya. Tiningnan ni Wuming ang birthmark na hugis demonyo sa katawan ni Shen Chenyu at nagtanong, talaga bang ganoon siya tiwala sa kanya at bilang tugon, pinatunayan niya. Sa mundong ito, napakabihira ng mga taong kayang isagawa ang 5 Gigi Pin sa 13 Ghost God Pins. Gayunpaman, nagawa ni Wuming na maisagawa ang 11 Gigi Pin na para sa mga ordinaryong tao ay parang madali lang gawin. Ngunit para sa mga tunay na nakakaunawa sa medikal na kaalaman ni Wuming, umabot na ito sa isang antas na hindi mahulaan maging ng mga demonyo. Hindi lang iyon, sa isang tingin pa lang alam na niya na ang birthmark na hugis demonyo sa katawan niya ay hindi natural. Hindi itinanggi ni Wuming na bukod sa natural na kaso, mayroon lamang isang paraan upang lumikha ng birthmark
birthmark na hugis demonyo. Iyon ay ang 8 DV pin sa 13 ghost god pins, isang teknik na salungat sa moralidad. At kung ginamit niya ang karayom na ito, malamang na nahulaan na niya kung sino ang sumakit sa kanya. Inamin ni Shen Chenyu na balak ng pamilya Shen na ipamana sa kanya ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Ngunit dahil sa kakaibang birthmark na ito, pinapayagan lamang siyang pamahalaan ang isang bahagi ng ari-arian. Sa tabi ng kasalukuyang pinuno ng pamilya, may isang napakakakaibang tao at ang taong iyon ang gumamit ng paraan upang ilagay siya sa sitwasyong ito. Sinubukan niya ang hindi mabilang na mga paraan upang alisin ang birthmark. Ngunit sa tuwing aalisin niya ito, pagkatapos ng ilang sandali ay babalik ito na sumisira sa kanyang pisikal at mental na kalusugan. Nang marinig ito, sinabi lang ni Wuming na ang 13 ghost god pins ay walang nakapirming sistema. Ang kombinasyon ng 8 DV pin ay depende sa gumagamit at hindi rin niya mahulaan kung anong partikular na teknik ang ginamit sa kanya. Ngunit si Shen Tianyu ay kumbinsido na siya lang ang tanging makakagamot sa kanya. Kasabay nito, naglagay siya ng kondisyon na kung magtatagumpay siya, ang reputasyon ng Bao Haitang ay biglang sisikat. Magiging tuktok ng medikal na mundo, ngunit kung mabibigo siya, ganap itong mawawala. Hindi tumanggi si Wuming ngunit hindi rin ito libre. Direkta niyang sinabi ang kondisyon na gagawin niya lang ito kung papayag si Yang Ling. Gayunpaman, agad na tumutol si Shen Tianyu. Ipinapalagay na ang Yang Family Group ay may direktang impluensya sa komersyal na pagpaplano ng pamilya Shen, kaya ang pagpapakasal ng dalawang panig ay kinakailangan. Ang isang babae ay walang halaga sa balanse sa pagitan ng pera at benepisyo. Ngumiti si Wuming at nagtanong kung paano niya gustong bumawi at kung gusto ba niyang palitan si Yang Ling bilang kanyang babae. Hindi umiwas si Shen Tianyu at sumagot na ang sinumang babae ay humahanga sa malakas. Ngunit kung nais niyang maging kanyang lalaki, kailangan muna niyang patunayan ang kanyang kakayahan. Bilang tugon, nilinaw ni Wuming na hindi siya malandi, isa lang ang pinili niya at hinding-hindi magbabago. Handa siyang gamutin siya, ngunit sa kasalukuyan ay 70% lang ang tiwala niya. Para sa ganap na tagumpay, kailangan niyang maghintay para sa tamang pagkakataon. Gayunpaman, ang kondisyon ay hindi nagbabago, hindi nila dapat galawin si Yang Ling. Nang marinig ito, kinuwestiyon ni Shen Tianyu kung walang ebidensya, paano siya maniniwala sa kanya, at paano pumayag ang pamilya Shen na tiisin ang mga bagay na ito. Tiningnan lang siya ni Wuming ng diretso sa mata, pagkatapos ay ibinaba ang tingin sa kanyang paa at hiniling sa kanya na mag-alis ng sapatos. Sinimula ni Wuming ang paggamot kay Shen Tianyu sa pamamagitan ng pagpasok ng isang karayom sa acupuncture point sa gitna ng kanyang talampakan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpasok ng pangalawang karayom sa birthmark na hugis demonyo sa kanyang mukha. Pagkatapos lang ng maikling panahon, ang maitim na aura mula sa nunal ay sinipsip sa pamamagitan ng karayom at natunaw sa hangin. Nang tumingin sa salamin, napansin ni Shen Tianyu na ang nunal ay lumabo ng malaki at ang kanyang ekspresyon ay lubos na nagulat. Gayunpaman, matatag pa rin siya sa hindi pagkansela ng kasal ni Shen Guohao at Yang Ling. Gayunpaman, pumayag siyang tulungan si Yang Ling na bawasan ang presyon mula sa labas ng korporasyon. Kasabay nito, idineklara niya na hayaan ang dalawang lalaki na magkompetisyon ng patas at kung sino ang makakakuha ng puso ni Yang Ling ang siyang mananalo. Hindi itinago ni Wuming ang kanyang pangutya nang binanggit niya ang tungkol sa pagkuha ni Shen Guohao sa kanyang babae. At pagkatapos noon, sinadya siyang akitin ni Shen Tianyu upang subukan ang kanyang katapatan. Ngunit mabilis na itinulak ni Wuming ang kamay niya, nangakong pag-iisipan niya ito at umalis. Paglabas niya, nakita niya si Yang Yu. Agad siyang dinala ni Yang Yu kay Yang Ling. Kasabay nito, si Shen Guohao ay masayang nagdiriwang sa nalalapit na kasal kay Yang Ling. Gayunpaman, bago pa man tumagal ang kanyang kaligayahan, tumawag ang kanyang ina upang ipaalam sa kanya na ang kasal ay magbabago. Hindi na makikialam ang pamilya at kailangan niyang personal na makuha ang puso ni Yang Ling sa pinakamaikling panahon. Nag-aalala, agad na tinanong ni Shen Guohao ang kanyang assistant na si Jian kung paano makukuha ang pagmamahal ni Yang Ling. Iminungkahi ng taong ito na nag-aalala siyang mabuti sa sakit ng kanyang lolo at kung magamot ang kanyang lolo, magiging mas madaling makuha ang kanyang puso. Samantala, si Wuming at Yang Yu ay nasa kotse na pabalik sa mansyon ng pamilya Yang. Bigla silang nakatanggap ng balita na si Longgang ay nag-alok ng 100 milyon para sa kanyang buhay. Hindi nagtagal, isang truck ang bumangga ng direkta sa kanilang sasakyan na nagdulot ng malubhang aksidente. Nawala ng malay si Yang Yu habang si Wuming ay maswerteng hindi nasaktan. Sa araw na ito, tinukoy ni Wuming na ang aksidente ay nakatarget sa kanya at si Longgang ang nasa likod nito. Nang malaman ni Yang Ling ang tungkol dito, sinisi niya si Wuming dahil hindi siya umalis sa Longcheng at ngayon ay nasasangkot pa ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit iginiit ni Wuming na umalis man siya o hindi pa rin sila palalampasin ng mga iyon ang pamilya Yang. At ang sakit ng kanyang lolo at ni Yang Yu ay tanging siya lang ang makakagamot. Hindi naniniwala si Yang Ling sa kakayahan ni Wuming. Sinabi niya na ang kanyang nakababatang kapatid ay nawala ng boses sa loob ng mahigit 0 taon at dinala na sa iba't ibang lugar at nag-imbita na ng mga pinakamagagaling na doktor sa mundo, ngunit walang silbi. Napaka-imposibleng maglagay ng pag-asa sa kanya. Tiwala pa rin si Wuming na bukod sa kanya, halos walang makakagamot sa sakit na ito. Dumating ang alagad ni Xu Zhengshun, kasama ang mga bodyguard, at kinumpirma na personal nilang nasaksihan ang kakayahan ni Wuming. Nang binuhay niya ang isang patay na tao, narinig nila ang kanyang pangako na kung hindi niya magagamot ang pasyente, siya ay aatras. Sa wakas, pumayag si Yang Ling na bigyan siya ng isang pagkakataon. Sinimula ni Wuming ang pag-acupuncture sa 5 mahahalagang punto sa katawan. Pagkatapos ay binuhat niya siya at inihanda ang susunod na hakbang. Sa pagtanggal ng kanyang damit upang buksan ang lahat ng mga meridian, nagkamali
si Yang Ling sa pag-iisip na may masama siyang balak sa kanyang nakababatang kapatid at pinigilan siya. Kalmadong ipinaliwanag ni Wuming na ang pag-activate ng mga kalamnan sa liig at pagpapanumbalik ng mga ugat ay nangangailangan ng pagbubukas ng buong katawan at hindi maaaring gawin sa ibang paraan. Gayunpaman, nagduda pa rin si Yang Ling sa integridad ng lalaki. Habang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, inalala niya ang nakaraan na siya mismo ang unang nag-approach. Nahihiya niyang tinakpan ang bibig niya, ngunit bigla siyang hinalikan nito. Lumaban siya at tinapakan ang kanyang paa. Nang akmang susuntukin siya, nagsalita siya ng may katapatan at may matatag at malinis na titig sa kanyang mga mata. Sinabi niya na si Yang Ling ang una at magiging tanging babae sa kanyang buhay. Hindi niya kailangan ang pagkilala niya, ngunit ang nangyari ay tadhana at isang hindi maikakailang kapalaran. At anuman ang mangyari, hindi niya hahayaang umalis siya sa kanyang tabi. Sa harap ng mga simpleng salita, ngunit puno ng pagmamahal, napakalma si Yang Ling. Sa wakas ay pumayag siya na ipagpatuloy niya ang paggamot at personal niyang tinulungan ang kanyang nakababatang kapatid na maghubad ng kanyang damit bilang paghahanda para sa mahalagang proseso ng acupuncture. Sinimula ni Wuming ang pag-acupuncture sa pamamagitan ng pagtusok ng mga karayom sa mahahalagang acupuncture points na nagpapasigla sa sirkulasyon ng dugo at nagpapaayos ng mga meridian para kay Yang Yu. Pagkatapos makumpleto ang acupuncture sa likod ng katawan, nais niyang ipagpatuloy ang harap upang matapos ang proseso ng paggamot. Gayunpaman, matatag na tumutol si Yang Ling. Dahil kung ipagpapatuloy niya ito, makikita niya ang buong katawan ng kanyang nakababatang kapatid. Sa harap ng kanyang katatagan, nanatili si Wuming sa kanyang posisyon na mahalaga ang buhay. Kung pipikit siya at magkakamali sa pag-acupuncture, magiging napakadelikado nito. Walang ibang pagpipilian, napilitan si Yang Ling na sumang-ayon. Nang lumipat siya sa harap upang magpatuloy, ang hubad na katawan ni Yang Yu ay nagpadugo sa ilong niya. Nang mahuli, mabilis siyang nagpaliwanag na ito ay dahil sa labis na paggamit ng kanyang panloob na enerhiya sa panahon ng acupuncture at hiniling kay Yang Ling na tulungan siyang punasan ang kanyang ilong upang magpatuloy sa trabaho. Naglagay siya ng isa pang karayom sa acupuncture point sa dibdib ni Yang Yu. Pagkatapos ng huling karayom, bigla siyang nagising. Sa kanyang paggising na hubad, namula si Yang Yu sa hiya at sumigaw ng malakas, kaya dali-daling pumasok si Xiaoyu at ang mga bodyguard. Lubos na naantig si Yang Ling nang marinig ang sigaw ng kanyang kapatid. Hindi mahalaga kung nakakapagsalita na siya o hindi ngayon, basta may tunog na lumabas, isa na itong himala. Gayunpaman, labis na nahihiya si Yang Yu. Ang tingin ni Wuming ay nakatitig sa kanya at hindi niya alam kung saan magtatago. Dahil naroon ang kanyang kapatid, hindi siya nangahas na magsalita. Nang makita ito ni Xiaoyu, agad niyang nahulaan na nahihiya siya. Gayunpaman, lalaki rin si Wuming, kaya bakit hindi na lang si Xiaoyu ang mag-acupuncture at siya na lang ang magbigay ng direksyon. Kalmadong sinagot ng bida na hindi sapat ang kakayahan ni Xiaoyu. Kung magkakamali siya sa pagtusok ng karayom, kahit 1 milimetro lang, mawawala ng saysay ang lahat ng pagsisikap. Nang tanungin kung bakit napakabilis niya noong ginamot niya si Master Wang, hindi makasagot si Wuming. Ang tuloy-tuloy na pagtatanong ay nagpagalit kay Yang Ling. Sa huli, lumingon siya kay Xiaoyu at tinanong kung mahirap bang hanapin ang mga meridian nito. Ngunit diretsong sumagot si Xiaoyu na hindi. Dahil si Yang Yu ay may maliit ngunit bilugan na katawan, ang kanyang mga meridian ay tuwid at madaling hanapin. Sa puntong ito, namula si Wuming at hindi alam kung paano magpapaliwanag at tinitigan siya ng magkapatid na Yang na para siyang kriminal. Nagmamadali siyang tumakas, habang tumatakbo ay iniisip niya na siya ay isang tapat na manggagamot. Nakita niya ang isang magandang kaluluwa, kaya tumulong siya, kaya bakit siya matatakot? Ang titig ni Yang Ling ay tila gusto siyang kainin ng buo, na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Habang yakap ni Yang Ling ang kanyang nakababatang kapatid, isa lang ang sinabi niya walang hiya, hindi kita mapapatawad. Samantala, sabik na nagtanong si Longgang kay Li Changhe kung ang taong ipinakilala niya ay talagang mapagkakatiwalaan. Gayunpaman, malamig na sumagot si Li Changhe na ipinakilala lamang niya ang isang kaibigan. At sa kung paano sila magtutulungan, wala siyang kinalaman dito at ayaw niyang makialam. Lalo lang nagalit si Longgang sa paliwanag na iyon. Sumigaw siya na ang kaibigan na iyon ay isang driver lang ng truck, ngunit si Li Changhe ay madaling kumita ng 100 milyon. Sa harap ng galit na iyon, tumawa ng malakas si Li Changhe. Binigyang diin niya na ang dahilan kung bakit siya hinanap ni Longgang ay dahil marami siyang koneksyon at hindi ba di iyon ang dahilan kung bakit sila naging magkaibigan. Bagaman ayaw niyang makipagsabayan ng direkta, pinayuhan pa rin ni Li Changhe si Longgang na kung magtatagumpay ang plano, ayos lang, ngunit kung mabibigo, dapat siyang humanap ng ibang paraan. Ngunit hindi nakinig si Longgang dahil sa sobrang kahihiyan na ginawa ni Wuming sa kanya, kaya ang kanyang pagkamuhi ay malalim na nakaugat sa kanyang mga buto. Matatag siyang nagpasya na kailangan niyang turuan si Wuming ng isang aral. Dahil sa takot na mawala sa kontrol ang sitwasyon, agad na tinawagan ni Li Changhe si Wuming upang paalalahanan siyang maging maingat. Nang marinig ang balita, nagpasalamat si Wuming at binaba ang tawag. Kung hindi dahil sa paalala na iyon, hindi niya inisip na ang truck kanina ay isang pagtatangka sa kanyang buhay. Bago ibaba ang tawag, binigyan siya ni Li Changhe ng babala ang pagkamuhi ni Longgang sa kanya ay nasa kanyang mga buto at hindi siya dapat maging pabaya. Samantala, sa mansyon ng pamilya Yang, pinayuhan ni Yang Ling ang kanyang nakababatang kapatid na subukang gumawa ng tunog. Ngunit kahit anong subok ni Yang Yu, hindi siya makapagsalita. Nagsimulang lumitaw ang mga pagdududa sa puso ng lahat. Talaga bang nagamot ni Wuming ang sakit tulad ng sinabi niya o isa lamang itong palabas? Umiyak si Yang Yu sa galit nang makita ang kanyang kapatid na babae na nalulungkot. Mahinahon siyang inalo ni Yang Ling at sinabi na pumayag na siya sa pamilya Shen. Dahil ang pamilya Shen ay tiyak na nakakakilala ng marami
maraming kilalang tao at marahil ay may paraan upang gamutin ang kanyang sakit. Nang marinig ito, laking gulat ni Yang Yu at agad na nagtanong, pumayag ka na, ate. Nagmakaawa siya sa kanyang kapatid na huwag magsakripisyo para sa kanya. Kahit na malayo sila sa pamilya at mamuhay ng normal, basta masaya sila, sapat na iyon. Sa labas, pinagalitan siya ng bodyguard na nagdala kay Wuming. Hindi ba siya mismo ang nangako na siya lang ang makakagamot kay Yang Yu? Pagkatapos ng pagpuna ni Yang Ling, agad na lumapit si Wuming at sinuri ang pulso ni Yang Yu at ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, bumuntong hininga siya at sinabi na mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa kanyang inaasahan at inamin pa na nagkamali siya sa kanyang pagsusuri. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat sa tainga ni Yang Ling, na galit na hiniling sa kanya na umalis kaagad. Nang makita ang kanyang kapatid na babae na nalulungkot, inalo siya ni Yang Yu at sinabi na marahil ito na ang tadhana niya. Ngunit biglang lumingon si Wuming para magsorry at biglang inilagay ang kanyang dalawang kamay sa dibdib ni Yang Yu. Ang biglaang pagkilos na ito ay nagpasigaw sa kanya at si Yang Ling ay labis na nagalit na sinimulan niya siyang suntukin ng walang pigil. Sa gitna ng kaguluhan, isang mahinang tunog ang narinig, ang tinig ni Yang Yu na tinatawag ang kanyang ate, na nagpatahimik sa buong silid. Nagulat si Yang Ling at pagkatapos ay sumigaw sa tuwa, agad na niyakap ang kanyang nakababatang kapatid. Napagtanto din ni Xiaoyu sa puntong ito na ang dahilan ng kanyang pananahimik ay hindi pisikal, ngunit psikolohikal. Ang pagiging nalulumbay sa mahabang panahon, ang mental na pagkabigla mula sa kilos ni Wuming ay naging katalista na nagpatunog sa kanya. Nang marinig iyon, unti-unting naintindihan ni Yang Lin ang lahat at nahihiyang humingi ng tawad kay Wuming. Ngunit sinamantala naman niya ang pagkakataon para hingan siya ng kabayaran sa sakit sa kanyang puso. In-explain niya na ang kanyang ginawa kanina ay dahil lang sa intensyon ng medikal na etika at iyon ang pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan ng pagpapagaling. Sa katunayan, ang resulta ay nagsalita muli si Yang Huyet. Lumapit si Yang Huyet at taos pusong nagpasalamat kay Wuming sa pagpapagaling sa kanyang sakit. Ngunit nagbiro lang siya ng masaya at sinabing kung gusto mo siyang pasalamatan, tawagin mo siyang kuya. Sa oras na iyon, sinabi ni Yang Lin na kung magagamot niya ang kanyang lolo, tatanggapin niya ang kondisyon na iyon. Sa parehong oras, hindi na kailangang magpakasal sa pamilya Shen dahil malulutas na ang problema ni Yang. Agad na pumayag si Wuming. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi inaasahang dumating ang pangalawang tiyuhin ni Yang Lin sa bahay upang magtanong tungkol sa sitwasyon ni Yang Huyet. Sumagot siya na salamat sa pagpapala ng tiyuhin, hindi pa rin nagigising ang kanyang kapatid na babae at nasa kritikal pa ring kondisyon. Ngunit hindi niya maaaring ibunyag kung saang ospital siya ginagamot. Ang pahiwatig ay nagdulot ng pagdududa sa kanyang tiyuhin na nag-isip na siya ang nasa likod ng aksidente. Gayunpaman, mabilis na itinanggi ng tiyuhin ang paratang, sinasabing hindi siya magiging malupit na saktan ang kanyang pamangkin at pagkatapos ay lumipat sa pagbabalita ng masamang balita. Si lola ni Yang Lin ay opisyal nang naging isang vegetative state ayon sa konklusyon ng propesor. Ang balitang ito ay nagdulot ng gulat sa kanya at hindi siya makapaniwala dahil ilang araw pa lang ang nakalipas ay malusog pa siya, kaya paano siya biglang magiging ganito. Kalmado namang sinabi ng pangalawang tiyuhin na ang buhay ay hindi inaasahan at ang sakit ay hindi mahulaan. Sa pagbagsak ng kanyang lolo sa isang vegetative state, ang lahat ng responsibilidad ng pamilya ay nasa balikat niya. Ngunit upang kalmahin siya, nangako rin siya na aalagaan niya ng mabuti ang dalawang magkapatid. Gayunpaman, pinaghihinalaan ni Yang Ling na ang tiyuhin mismo ang gumawa nito sa kanyang lolo, kaya idineklara niya na hindi niya hahayaan na magtagumpay ang kanyang tiyuhin sa kanyang masamang plano. Yumalis ang mayabang na tiyuhin, sinabing magpupulong ang lupon ng mga direktor bukas upang pumili ng bagong chairman. At ang pinakamalaking shareholder ay siya, ang taong upo sa pinakamataas na posisyon ng Yang. Ang lahat sa bahay ay labis na nag-aalala tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng kumpanya. Sa sandaling ito, ang tanging pag-asa ni Yang Lin ay si Wuming na lang. Mabilis na pumunta si Wuming sa ospital upang suriin ang pulso ng kanyang lolo. Napakasama talaga ng kanyang kondisyon, ang lahat ng kanyang mga bodily function ay nakadepende sa makina. Nawalan na siya ng malay at napakanipis ng pag-asang magising siya. Nalilito ang puso ni Yang Lin, tiningnan niya si Wuming at taimtim na nakiusap para sa isang tiyak na sagot kung may pag-asa pa bang mabuhay ang kanyang lolo. Ayon sa medikal na agham, ang isang taong nasa vegetative state ay tinatawag na corpse paralysis. Ang kababalaghan na ito ay nangyayari kapag ang evil key ay sumasakop sa posisyon ng divine key na nagdudulot ng pinsala sa utak, pagkalito ng isip at pagkawala ng kamalayan. Para mailigtas ang isang taong may corpse paralysis, kinakailangan gamitin ang ika-negatibo 12 karayom sa set ng 13 divine ghost na karayom upang gisingin ang divine key. Gayunpaman, ang rate ng tagumpay ay mas mababa sa 0%. Sa kabila ng panganib, tinanggap pa rin ni Yang Lin ang lahat ng panganib at nagpasya na payagan ang kanyang lolo na maakupuncture kahit na may 1% lamang na pag-asa. Samantala, ang mag-inang Wang Huimi ay naghanap kay Professor Song at humingi ng tulong sa kanya upang alisin ang buto ng karayom mula sa utak ng kanyang anak na babae. Ngunit ang resulta na natanggap ay isang sentensya mula sa karayom na nasa utak ng higit sa 3 taon, napapalibutan ng mga ugat at halos nakikipag-isa sa utak. Kung aalisin ito sa pamamagitan ng operasyon, ang posibilidad na mamatay ay 79%. Bukod pa rito, ang kamakailang pagkawala ng malay ni Wang ay maaaring sanhi ng pagpigil sa mga ugat. Ito ay nagpapahiwatig na ang estado ng koma ay lalabas ng mas madalas at maging ang buhay ay nasa panganib. Pinayuhan
Pinayuhan ng propesor siyang tapusin na ang kanyang mga hindi pa nagagawa dahil wala ng maraming oras. Nang marinig ang higit sa 3 taon, agad na naunawaan ng mag-inang Wang Himi na si Ngumin ang nagtusok ng karayom sa utak ng dalaga. Sa sobrang galit at sakit, nais lang ni Wang Himi na hanapin si Ngumin para ibuhos ang kanyang galit. Kasabay nito, sa iyang corporation, naganap ang pagpupulong ng mga shareholder na may resultang nagpabago sa sitwasyon. Sa pamamagitan ng paghawak ng karamihan sa mga share, opisyal na naging pansamantalang chairman si Yang Dinqian at inalis si Yang Lin sa posisyon ng Si Long Kuong ay itinalaga sa isang bagong posisyon at kaagad na nagpakita ng kayabangan at panggagaya. Gayunpaman, kahit na nawalan siya ng posisyon, si Yang Lin ay nanatiling isang pangunahing shareholder ng korporasyon at hindi natinag sa kanyang saloobin. Sa pagdiriwang ng tagumpay, nag-toast sina Yang Dinqian, Long Kuong at Tam Dui Hao. Sa publiko ay isinasaad niya ang kanyang tunay na layunin na ang Yang Corporation ay isang stepping stone lamang upang makalapit kay Yang Lin. Tungkol naman kay Wu Ming, isang walang kwentang tao, mayroon siyang daan-daang paraan para harapin siya. Sa kabilang banda, nagpapanggap si Wu Ming na nasugatan at na-ospital bilang isang pasyente. Sadyang ginamit niya ang kanyang pagpapanggap para lihim na manipulahin ang sitwasyon, iwasan ang mga paparating na panganib at subaybayan ang galaw ng kaaway. May mga taong galit na galit sa kanya at tinuturing siyang tinik na kailangang bunutin. Ngunit mayroon ding mga taong tinuturing siyang isang pambihirang kayamanan na kailangang ingatan. Dahil sa sitwasyong ito, sinubukan ni Xiao Huyet na lapitan siya at nagpanggap na nag-aalaga. Ngunit sa likod ng malumanay na anyo ay isang napakamasama at heretical na balak. Nais niyang akitin at pilitin si Wu Ming, sinasamantala ang kahinaan nito upang makuha ang kontrol. Dahil sa di inaasahang sitwasyon, napilitan si Wu Ming na patuloy na pindutin ang doorbell upang tawagin ang doktor at pigilan ang sitwasyon na mawala sa kontrol. Kasabay nito, ang balita na naaksidente si Wu Ming ay agad na inilabas ni Long Kuong. Mabilis itong kumalat at nakaabot sa mga taong naghihintay ng pagkakataon na mapatalsik siya. Hindi nila maitago ang kanilang tuwa at kasiyahan sa malas ni Wu Ming. Ngunit si Shen Dui Hao ay hindi nagmadaling magsaya, nais niyang mabuhay si Wu Ming upang personal niyang masaksihan ang kanyang mahal na si Yang Lin na pinapahirapan. Para mapagtanto niya na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay sa huli ay isang walang kwentang tao na minanipula ng iba. Agad nilang pinapunta ang kanilang mga tauhan upang kunin ang apartment ni Yang Lin at pilitin silang umalis ng kanyang kapatid na babae. Sa sandaling iyon, ang mga nakakainsulto at mapanuksong salita ay bumuhos na parang ulan. Ang kaguluhan ay halos maging karahasan nang hindi inaasahang dumating si Shen Dui Hao. Ang kanyang mga mata ay lumipad sa dalawang magkapatid na Yang at hindi maitago ang pagnanasa at pagnanais na magkaroon ng pagmamayari. Hindi napigilan ni Long Kuong ang kanyang sarili, agad niyang hinawakan ang kwelyo ni Shen Dui Hao at tinanong kung sino siya para manghimasok sa mga bagay doon at agad siyang sinuntok sa mukha. Ang utak ni Long Kuong ay nagkaroon ng pagkadismaya dahil ayon sa plano, ito ay isang peking eksena lamang, ngunit hindi niya inaasahan na si Shen Dui Hao ay kumilos ng seryoso. Kaya pala, ang lahat ay isang inayos na palabas upang iligtas ang dilag upang makuha ang paghanga ni Yang Lin. Hindi magpapatalo, sumali si Yang Dinqian at pinuri si Shen Dui Hao na para bang siya ang tagapagligtas. Pagkatapos ay, sa pangalan ng paggalang sa pangalawang tiyuhin, nangako siyang ibabalik ang posisyon ni Yang Lin bilang sihi ng Yang Corporation. Gayunpaman, nakita na ni Yang Lin ang lahat. Ang kanyang puso ay kasing lamig ng yelo. Para sa kanya, ang isang tao na wala ng dignidad ay hindi talaga naiba sa isang aso na kinokontrol ng isang kadena. Ang kaluwalhatian na dating mayroon ay maglalaho rin, lalo na para sa isang maliit na angkan. Siya ay determinado na aalis kasama ang kanyang kapatid na babae. Ang aksyon na ito ay parang isang sampal sa mukha ni Shen Dui Hao. Dahil dito, labis siyang nagalit at halos nawala ng kontrol. Agad na iminungkahi ni Long Kuong kung dapat ba silang gumawa ng mas matinding hakbang upang turuan siya ng leksyon. Sa ibang lugar, ang mag-inang Wang Himi ay parang nahulog sa isang bangi nang malaman nila ang critical na kondisyon niya. Sa kabila nito, hindi pa rin nawala ng pag-asa ang ina. Sinabi niya na kung hindi maililigtas ni Professor Song ang kanyang anak na babae, hahanapin niya ang ibang mga propesor. Kahit na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang buhay, hindi niya matatanggap na mawala ang kanyang anak. Naantig si Mei Hui sa determinasyon ng kanyang ina at sinubukan siyang aliwin na magiging malakas siya at maniniwala sa isang himala. Naniniwala siyang makakasama niyang muli ang kanyang ina. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging matatag, patuloy na umaagos ang mga luha sa tahimik na pagkasira ng pag-asa na kumakalat sa kanilang dalawa. Sa ospital, tahimik na nakahiga si Wu Ming sa kama, nagbubuntong hininga. Sa kanyang puso, lumalaki ang pag-aalala tungkol sa Diamond Key, ang mahiwagang enerhiya ng kanyang angkan. Siya ang tanging lehitimong tagapagmana ng 13 Divine Ghost na karayom, ang nagmamay-ari ng susi ng buhay at kamatayan ng pamilya. Alam niya ang walang katulad na halaga ng bawat kayamanan, lalo na ang ika-negatibo 12 karayom, ang death snatching technique. 3 taon na ang nakakaraan nang magkaroon si Wang Himi ng amyotrophic lateral sclerosis. Ang kanyang katawan ay halos ganap na paralisado at atrophy, isang sakit na halos hindi na magamot ng modernong medisina. Sa oras na iyon, tanging ang
ang ika-12 karayom lamang ang makapagliligtas sa kanya. Gayunpaman, sa oras na iyon, si Wuming ay hindi pa sapat na malakas at hindi naglakas loob na ilabas ito, kaya itinulak niya ang ghost needle sa kanyang katawan upang mapanatili ang kanyang mga meridian. Ngunit madaling panatilihin ang buhay. Ang tunay na pagliligtas sa isang tao ay ang pinakamahirap. Ngayon lamang naintindihan ni Wuming kung bakit pinilit siya ng kanyang lolo na pakasalan si Wang Huimi noon. Dahil sa gabi lamang ng kanilang kasal, kapag ang yin at yang ay magkasama at ang dugo at ki ay nag-ugnay, magagawa lang niyang gamitin ang agos ng buhay na enerhiya upang gamutin ang ugat ng sakit na unti-unting pumapatay sa katawan ni Mei Hui. Nang hindi sinasadyang marinig ang katotohanan, galit na galit si Xiao Wei. Sa kanyang puso, si Wuming ay hindi lamang isang benefactor at guro, kundi pati na rin ang tanging lalaking mahal niya, ang tanging lalaki na pag-aari niya. Ang ideya na siya ay magiging asawa ng ibang babae ay hindi niya matanggap. Habang hindi pa lumalamig ang kapaligiran, biglang dumating si Shen Duihao sa dahilan ng pagbisita sa may sakit. Ngunit alam ng lahat na hindi siya dumating dahil sa pag-aalala, kundi para magmanman. Nang makita si Wuming na nasa ospital, hindi siya nag-atubiling banggitin si Yang Lin, sadyang idinidala ang nakaraan at ang kanilang mga damdamin. Kalmadong sumagot si Wuming na may matalas na salita, asawa ko si Yang Lin. Ipinagbubuntis niya ang anak ko. Ang sinabing ito ay nagpakaba kay Shen Duihao, at sa galit ay inilabas niya ang isang emergency contraceptive pill. Ang bagay na nakuha niya sa silid ni Yang Lin ay parang gusto niyang baliktarin ang sitwasyon at dumisan ang lahat. Agad na nagalit si Wuming at sinabing, kung magsalita ka pa ng isa pang walang kwentang salita, pipilitin kitang tawagin akong tatay tulad ng ginawa ng Team Orange sa TI noong nakaraang araw. Ang kapaligiran sa silid ng ospital ay kasing higpit ng isang string. Tila magsasagupaan silang dalawa kung hindi dumating si Shen Tianyu sa tamang oras. Hinila niya ang kanyang anak palabas at bumalik upang humingi ng paumanhin kay Wuming para sa kanyang anak. Inamin niya na masyado niyang pinalaki ang kanyang anak kaya naging mayabang ito at walang galang sa iba. Gayunpaman, pinanatili pa rin ni Tianyu ang kanyang mapagkumbabang saloobin dahil alam niyang kailangan ng pamilya Shen ang kooperasyon ni Wuming sa sandaling ito. Ngumiti si Wuming, hindi galit, hindi pa ako patay. Ang aking kamay sa pag-acupuncture ay buo pa, ngunit kung may isa pang pagkakataon, hindi ako sigurado. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang babala kundi isang deklarasyon ng digmaan. Tumango si Tianyu at sinabing, ang kaaway mo ay kaaway din ng pamilya Shen. Sinundan ito ni Wuming ng matatalim na tanong, kung ang taong iyon ay anak mo, paano? Hindi umikot si Tianyu, agad niyang tinawag si Shen Guohao upang harapin ito ng direkta. Nang tanungin tungkol sa aksidente, mariing itinanggi ni Guohao na, kung ako ang gumawa niyan, hindi ka na nakikipag-usap sa akin ngayon. Ngumiti siya ng may pang-insulto na nagdulot ng malalim na sugat sa damdamin ng kausap. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto ng nanay ko ang isang paralisadong tulad mo. Ang nakaka-insultong pahayag na ito ay nagpatahimik kay Wuming, ngunit hindi siya umatras. Nahihirapan akong maglakad dahil manhid ang mga binti ko. Ma'am Tianyu, maaari bang pakihilot mo ako? Sa harap ng kanyang anak, hindi nag-atubili si Tianyu na lumuhod at dahan-dahang imasahe ang mga manhid na binti ni Wuming. Tahimik na nakatayo si Guohao, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Tiningnan niya ito at mahinahong sinabi, ito ang kaibigan ng iyong ina. Ang katayuan ay maaaring magkaiba, ngunit ang paggalang ay hindi. Kung magsasalita ka pa ng hindi maganda, babawin ko ang lahat ng iyong kapangyarihan at palalayasin kita sa bahay. Sa oras na iyon, inihayag ni Tianyu na si Guohao ay ampun lamang at na siya mismo ang nagpapahintulot sa lahat ng kanyang masasamang gawi sa ngayon. Hiniling lang niya kay Wuming na ilihim ito. Kasabay nito, nangako siya na kung may sinuman pa ang mangahas na saktan siya, hindi niya ito palalampasin. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumaan ang ina ni Wang Huimi at nakita si Wuming na nakaupo sa silid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi nag-isip, sumugod siya habang umiiyak at walang sawang sinuntok si Wuming ng may galit, sakit at kawalan ng pag-asa. Kailangan mong magbayad para sa buhay ng aking anak na babae. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nasa ganoong estado. Ang mga ingay ng pag-iyak, pagsuntok, at hikbi ay umalinggaw sa tahimik na espasyo ng ospital na nagpapahiwatig ng isang matinding labanan na paparating. Hindi umiwas si Wuming. Dahan-dahan lang niyang inilabas ang kanyang kamay upang hawakan ang braso ng ina ni Wang Huimi, isang matalim at malakas na galaw. Ito ay sapat na upang mapatulala si Shen Tianyu na nakatayo sa tabi. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata na ang lalaking sinasabing paralisado ay gumalaw ng malakas na parang hindi siya nasaktan. Ngayong may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, sunod-sunod na nagtanong si Lola, ngunit tahimik lang nang umiti at nagsinungaling si Wuming. Isang kakaibang daloy ng hangin ang biglang pumasok sa katawan ko. Binuksan nito ang aking mga limbs at veins, kaya naghilom ang sugat. Nang marinig iyon, bahagyang umiti si Shen Tianyu at sinabi, ang husay mo sa paglalaro ng chess. Samantala, patuloy na umiiyak at nagmumura si Mama Mei Hui. Tinawag niya itong isang masamang tao at pinilit itong bumitaw at aminin ang kasalanan ng pagsira sa kanyang anak na babae. Nanatili pa ring kalmado si Wuming. Binigyan ko si Mei Hui ng gamot para ma-stabilize ang kanyang kalagayan. Theoretically, walang dapat na nangyaring kakaiba kamakailan. Ngunit nang tanungin siya tungkol sa karayom sa ulo ng kanyang anak na babae, hindi niya ito itinanggi.
Hindi nagtagal, isang lalaking nagngangalang Long Kuong ang dumating sa ospital. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagnanasa. Nagtago siya sa ilalim ng balakayo ng isang may sakit. Ngunit sa katunayan ay naghahanap siya ng pagkakataon na tulungan si Yang Lin. Ang tanging bagay na nais niya ay ang makatulong kay Yang Lin sa kanyang pagkabalisa upang siya ay maging isang tao na dapat ituring na isang tunay na kaibigan. Ngunit naputol ang kanyang mga iniisip nang dumating si Shen Duihao at inutusan siyang umalis. Ngunit sa halip na umalis, sinabi ni Long Kuong kay Shen Duihao na mayroon siyang mahalagang impormasyon na ipahayag. Lumapit siya kay Wuming na nakahiga sa kanyang kama at sinabi niya na si Shen Duihao ang totoong salarin sa likod ng aksidente. Si Wuming ay hindi naniwala sa kanya dahil naisip niya na nagpapanggap lamang si Long Kuong upang makuha ang tiwala ni Yang Lin. Tunay na ako ang nagtusok ng karayom at iyon ang tanging paraan upang mailigtas siya. Ang karayom na iyon ay ang huling pag-asa. Ngunit sa halip na magpasalamat, nagpatuloy siya sa pag-iyak na parang baliw, sinisisi ang lahat kay Wuming. Sa wakas ay nawala ng pasensya si Shen Chanyu. Agad niyang inutusan ang kanyang mga bodyguard na hilahin ang babae palabas. Pagkatapos ay bumalik siya at diretsong tumingin kay Wuming. Sinadya mo bang lumabas ako? Gusto mong gamitin ang pangalan ng pamilya Shen upang harapin ang iyong mga kaaway? Kalmadong sumagot si Wuming na may otoridad. Ang taong nasa likod ng aksidente ay si Long Kuong ng Long Corporation. Kailangan kitang lumabas at dalhin siya sa batas. Tinanggihan ni Tianyu ang pagsang-ayon, ngunit hindi niya nakalimutan na paalalahanan siya ng mahinahon, ngunit mayroong nakatagong kahulugan. Sige, ngunit huwag mong kalimutan na ang ating kasunduan ay balido pa rin. Sa sandaling ito, pumasok si Xiao Huyet at agad na hiniling sa kanya ni Wuming na makipag-ugnayan kay Yang Lin. Sabihin sa kanya na umalis sa lugar na iyon kaagad at maghanap ng matatagong lugar. Ang sitwasyon sa pamilya Wang ay hindi na maaaring magpatuloy pa. Nang hindi sinasadya na napadpad ang kanyang paningin sa contraceptive pill na itinapon ni Shen Duihao, isang pagdududa ang biglang sumulpot sa kanyang puso. Mabilis siyang tumawag sa assistant ni Yang Lin upang kumpirmahin. Ang assistant ay tapat na nagsabi na siya ang pinuntahan ni Yang Lin upang bumili ng gamot. Hindi man lang alam ng ina na ang lahat ay isang palabas na ginawa ni Yang Hao. Kailangan niyang ihiwalay ang kanyang anak na si Mei Hui para mahulog ito sa kamay ng matandang lalaki nang walang kasama ang kanyang ina. Ito ay isang maingat, ngunit mapanlinlang na hakbang upang gawing susunod na pawn si Wang Himi sa kanyang masamang balak na manipulahin at kunin ang nais niya. Sa loob ng temple, hindi man lang nag-abalang itago ng sinasabing master na si Wang Daoshi ang kanyang paghama. Pagkatapos ay sinisi niya si Yang Hao sa pagdadala sa kanya ng malaking gulo. Ipinahayag niya na si Wang Mei Hui ay matagal nang patay at ngayon ay isa na lamang siyang malamig na bangkay na gumagala-gala. Hindi naniwala si Mei Hui at iginiit na siya ay nagkasakit 3 taon na ang nakakaraan, ngunit gumaling kaagad. Gayunpaman, iginiit ni Wang Daoshi na ang lahat ay dahil sa isang itim na mahika na pinagsama sa kapalaran ng langit upang sapilitang pahabain ang kanyang buhay. Ngayon, hindi napapayagan ng Heaven New Way ang sapilitang iyon na magpatuloy pa. Kaya, ang Puritiki sa daanan ay susupilin ang lahat ng evil key sa kanyang katawan. Pagkatapos, sinimulan niya ang pagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng pagdura ng alak sa isang latigo, pagbigkas ng isang dasal, at paghampas ng latigo kay Mei Hui. Sa huli, winisikan niya ng alak mula sa dahon ng kawayan ang kanyang katawan na nagdulot sa kanyang biglang mawalan ng malay. Matapos ang gawain, bumaling siya kay Yang Hao upang humingi ng karagdagang pera. Nang makita ito, hindi siya nag-atubiling ibigay ang card na mayroong 50,000 yuan. Pagkatapos ay diretsa siyang pumasok sa likod na silid upang mag-enjoy sa lahat ng mga pasilidad na inihanda niya. Sa parehong oras, lihim na bumalik ang mga tauhan ni Senvilin upang mag-ulat kay Edwin na pinalabas si S2E sa ospital. Ngunit malubha ang kanyang sakit na maaaring maging banta sa kanyang buhay anumang oras. Agad na tumawag si Edwin sa ina ni S2D upang bigyan siya ng babala, ngunit ang tanging nakuha niya ay galit na paninisi. Masidhing sinabi niya na may paraan siyang iligtas siya, ngunit hindi pa rin siya naniwala. Humalakhak pa nga siya ng may pagmamataas at ipinagyabang na nakilala na niya si NEA at ganap siyang nagtitiwala sa kanya. Walang magawa, si Edwin ay nanumpa na kung nagsinungaling siya kahit isang salita, siya ay parurusahan ng langit. Ngunit ang ina ni A2 ay nanatiling walang pakialam at malakas na nagbanta na kung may mangyari sa kanyang anak, hindi niya ito palalampasin. Dahil may masamang kutob, agad na tinawag ni Edwin si Elite Ren upang magtanong tungkol sa reputasyon ni NEA. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang pangalang iyon. Agad na napagtanto niya na ito ay isang scam, kaya hiniling niya kay Elite Ren na imbestigahan ang totoong lokasyon ng matanda. Samantala, sa likod na silid, si Ho ay nagpakita ng kanyang tunay na anyo bilang isang baliw. Pinilit niya si AE2 na magsuot ng school uniform at ikinulong siya sa isang saradong espasyo upang maghanda para sa kanyang masasamang balak. Sa sandaling ito, biglang nagising si AE2 at labis na nataranta nang makita ang sarili sa isang kakaibang lugar. Hindi na nagpanggap si Ho at bastos na umamin na gusto niyang makita siyang mahina at kaawa-awa na nagmamakaawa sa kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi sumuko si AE2. Tumawa siya ng may paghamak at diretsong sinabihan siya na isa siyang basura at hindi siya mapapantayan ni Edmin. Dahil sa galit, nawalan siya ng kontrol at sinampal siya ng walang awa. Ngunit hindi pa rin tumigil sa pagtawa si A2 at habang lalo siyang sinasaktan, lalong nag-alab ang kahihiyan sa puso niya. Tinuyan niya na sa likod ng baluktot na mukha na iyon ay isang marumi at kaawa-awang kaluluwa na may inferiority complex.
X. Nang marinig iyon, galit na galit siyang pinigilan ang kanyang hininga at kinuha ang kanyang telepono upang i-record ang isang video na inihanda niyang ilabas online upang siraan siya. Si Senziho ay parang isang mabangis na hayop na sumugod sa kawawang babae. Ngunit si A2 ay buong lakas na lumaban. Pagkaraan, kinagat niya ng malakas ang kanyang braso na naging dahilan upang dumugo ito. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Eggman at sinira ang pinto. Walang sinabi, sumugod siya at binugbog si Senziho nang matindi bago mabilis na inalis ang mga tali upang protektahan si A2. Dumating din sa tamang oras ang mga tauhan ni Evelyn upang hulihin si Senziho at ang sinungaling na Senziho at ibigay sila sa pulisya para sa paglilitis. Pagkatapos masaksihan ang lahat, tuluyan ang gumuho ang ina ni A2. Niyakap niya ang kanyang anak na babae, umiiyak at paulit-ulit na humihingi ng tawad at nagsisisi dahil nagtiwala siya sa maling tao. Nag-uwi siya ng lobo sa bahay at halos mawala ang kanyang anak na babae dahil sa kanyang bulag na paniniwala. Bagamat iniligtas ni Eggman ang kanyang anak mula sa mapanganib na sitwasyon, hindi pa rin siya naniwala sa kakayahan ni Eggman. Inakala niyang isa lang siyang walang kwentang tao at naniniwala lamang siya sa kanyang nakikita at naririnig. Sa pagkakataong ito, kinailangan ni Tiwuwit na gumamit ng matatalinong salita upang maipaliwanag sa ina na hindi ordinaryong tao si Eggman, kundi isang medikal na henyo na may kakayahang magpagaling. Sa paulit-ulit na pagpapaliwanag ng lahat, unti-unting napagtanto ng ina ang katotohanan. Kahit may pagdududa pa rin sa kanyang puso, nagpasya siyang pansamantalang magtiwala kay Eggman. Umaasa na ito ang magiging huling pag-asa para mailigtas ang kanyang anak na babae. Pagkatapos nito, biglang nagbago ang kanyang saloobin, lumuhod siya at humingi ng tawad kay Eggman para sa kanyang mga naunang ginawa. Kasama na rito ang pananakit at paghamak sa kanya ng walang tigil. Ipinaliwanag niya na ang lahat ay isang pagdududa lamang at humiling kay Eggman na iligtas si A2. Nagpakita si Eggman na hindi na niya pinapansin ang mga nakaraan at sinabi na ang lahat ay tapos na at kailangan na lang mag-focus sa pagliligtas kay A2. Gayunpaman, nagbabala rin siya na ang pag-alis ng Ghost Needle ay magpapalala sa sakit ni A2 kung hindi ito gagawin ng maingat. Sa sandaling ito, patuloy na inulit ni Tiwuwit ang mga salita ng master ni Eggman. Sinabi niya na noon ay plano niyang pagsamahin ang yin at yang upang iligtas ang tao. Ngunit dahil sa pagpapawalang bisa ng kasal, hindi na maaaring mangyari ang lahat ayon sa plano. Ang ina ni A2, na walang pagpipilian, ay biglang sinabi na ipakakasal niya si Eggman sa kanyang anak na babae kaagad upang sila ay makapagsama sa silid. Ang kwento ay lalo pang naging matindi ng hilingin ng ina ni A2 kay Eggman na maging manugang niya. Inakala niyang kung papayag si Eggman, malulutas ang lahat. Tumanggi si Eggman at pumayag lamang na suriin muna ang kondisyon ni A2 bago siya magdesisyon. Dahil sa sinabing iyon, tanging pagluha na lang ang nagawa ng ina. Iniisip na wala na siyang ibang magagawa kundi magtiwala kay Eggman. Gagawin niya ang lahat para magkaroon ng pag-asa ang kanyang anak na mabuhay sa mga huling araw nito. Si Evelyn ay nakatayo sa labas ng silid ng kanyang lolo at naramdaman na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Mabilis na lumapit si Evelyn at nagtanong, nagdududa kung siya ba ay buntis. Pagkatapos marinig iyon, agad itong itinanggi ni Evelyn, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag at tahimik na nakinig. Sa pagkakataong ito, nagtanong si Evelyn tungkol kay Evelyn at kung gusto ba niya ito. Hindi sumang-ayon si Evelyn, iniisip na hindi mabuting tao si Evelyn at binalaan ang kanyang kapatid na huwag siyang magustuhan. Gayunpaman, inisip ni Evelyn na si Eggman ay isang napakabuting tao. Sinabi rin ng dalagita na kahit sino pa ang piliin ni Eggman, hindi magbabago ang damdamin niya para sa kanya. Samantala, nalilito si Tires Dueho dahil sa pagkalugi ng kumpanya ni Longkians. Balak niyang patayin si Eggman, ngunit hindi niya ito magawa dahil kailangan niyang harapin ang kanyang ina. Hindi makuha ni Defikin, ang taong tinulungan ni Tires Dueho, ang Wendith Group, kaya nag-aalala siya. Bukod pa rito, natuklasan ni Evelyn na siya ay buntis matapos siyang gumamit ng pregnancy test. Dahil dito, lalo siyang nagalit kay Eggman dahil hindi niya maintindihan kung paano siya nabuntis kahit na uminom na siya ng emergency contraceptive pill. Sa sandaling ito, nakahiga si A2 sa kama ng ospital, malalim sa kanyang iniisip. Nagtataka siya kung naniwala siya kay Eggman mula sa simula, magiging iba ba ang kalalabasan. Sa kanyang pambihirang kakayahan sa medisina, ginamit ni Eggman ang kanyang internal na puwersa upang pasukin ang mga ugat niya. Pagkatapos ng pagsusuri, natukoy niya sa wakas ang lokasyon ng karayom na nakabara sa daluyan. Samantala, pinag-uusapan ng grupo ng mga doktor ang kakayahan ni Eggman sa pagpapagaling at ang kanilang mataas na inaasahan sa kanya. Partikular na ang tungkol sa napaka-espesyal na birthmark ni Tires Enghis na parang mukha ng demonyo. Gayunpaman, maingat silang nagpayo na huwag siyang masyadong umasa dahil ayon sa alamat, tanging ang 13 ghost needles lamang ang makapagliligtas sa kanya. Kung tunay bang may kakayahan si Eggman na gawin ang mga himala, ang oras lang ang makapagsasabi. Si A2, sa gitna ng matinding sakit, ay lumuluha at sinabi kay Eggman na hindi na siya magiging abala sa kanya. Sa halip, gusto niya siyang pasalamatan dahil sa pagligtas sa kanyang buhay. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon pa rin siyang isang pagnanasa. Maaari bang talikuran ni Eggman ang kanyang pagmamahal kay Evelyn para sa kanya? Tinanong niya kung pipiliin niya ba ang buhay o ang pag-ibig. Sumagot si Eggman na parehong mahalaga ang dalawa, ngunit hindi siya susuko at iginiit na mayroon pa siyang ibang paraan para iligtas siya. Bilang tugon, hiniling ni A2 na maging boyfriend siya kahit isang araw lang.
upang mabuhay siya ng buo sa mga huling araw ng kanyang buhay nang walang pagsisisi. Nang marinig siyang magsalita ng ganoon, pumayag agad si Min sa hiling ni A2. Gayunpaman, sa parehong oras, dumating si Sa upang ipaalam na sinira ang libingan ng ama ni Elaine. Galit siya kaya agad siyang umalis upang mag-imbestiga. Hindi niya alam na nabayaran na si Sa ni Tides Dueho, isang tao na may masamang balak na ipahamak si Elaine. Sa kabila ng mga problema, gusto pa rin ni A2 na mabuhay ng buo sa isang araw kasama si Min. Gusto niyang maranasan ang simpleng kaligayahan na hindi niya kailanman naranasan. Sa sandaling ito, nagpa siya si Min na subukan ang isang napakadelikadong pamamaraan. Upang iligtas si AE2, dinala niya siya kay Tidestin and It upang makipagtulungan sa paggamot. Gayunpaman, bago magsimula, gusto niyang bumalik upang bayaran ang pagkain. Isang maliit na kilos ngunit nagpapakita ng kanyang sinseridad sa bawat galaw. Kahit nag-aalala si Tidestin and It tungkol sa plano, nagtiwala pa rin siya kay Min at pumayag na makibahagi. Isinagawa ni Min at Tidestin and Gisu ang mapanganib na pamamaraan ng paggamot. Kabilang dito ang paglubog sa espesyal na gamot na pampaligo at hinayaang sumipsip ang mga sangkap sa balat at direktang pumasok sa katawan. Nangyari ang lahat ayon sa plano, ngunit hindi maiiwasan ang sakit at panganib. Maaaring magdusa si AE2 para malaman kung maaari siyang mabuhay at gumaling. Samantala, dinala ni Tides Dueho si Tengyulin sa isang liblib na lugar na may masamang balak at layuning gumawa ng masamang gawain. Sa sandaling ito, patuloy na sumusugod si Tides Dueho kay Tengyulin, sabik na angkinin siya. Ngunit sa parehong oras, mas malinaw na ipinakita ang galing ni Min. Gumamit siya ng isang lihim na pamamaraan na hahangaan ng maging mga master ng medisina. Ang lihim na enerhiya mula kay Tidestin and Gisu ay inilipat niya kay Zan na ikinagulat ng dalawang medical master na nasa labas. Hindi lang doon huminto si Min, kundi nagpatuloy siya sa paggamit ng 13 ghost needles. Isang malakas na sinag ng liwanag ang tumama ng direkta sa katawan ni A2 na nagpahirap sa kanya. Sa wakas, lumabas ang ghost needle ngunit si A2 ay napagod at nawala ng malay. Ngunit hindi tumigil si Min. Patuloy niyang ginamit ang ika-negatibo 13 ghost needle upang sipsipin ang masamang enerhiya at alisin ang ghost mole na pumipigil sa kanyang buhay. Samantala, hindi mapakali si Guit, nag-aalala dahil hindi niya makontak ang kanyang ate. Ang pakiramdam ng pagkabahala ay tumataas, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Lalo na nang pinayuhan siya ni Tiu Guit na huwag gambalain si Min, dahil ibinibigay niya ang lahat ng kanyang lakas upang gamutin si Ito. Kahit nalilito, walang magawa si Guit kundi maghintay ng may takot. Kasabay nito, nakikipaglaban si Engelin sa halimaw na si Tides Dueho. Buong lakas siyang lumaban at walang tigil na ginagamit ang bote ng alak para ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang kanyang paglaban ay lalo lamang nagpasaya sa halimaw. Kahit na nagbanta si Engelin na maaari siyang gumawa ng walang isip na bagay, tumawa lang si Tides Dueho, tiwala na sa kanya na ang tagumpay. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay lumabas na rin si Min sa silid ng pasyente. Agad na tumakbo si Guit sa kanya at gulat na sinabi na kinidnap si Engelin ni Tides Dueho. Nang marinig ito, agad na tinawagan ni Tidestin and Gisu si Dueho at inutusan siyang ibalik si Engelin ng ligtas. Ang kanyang boses ay puno ng galit, sinabing kung may mangyari kay Engelin, hindi niya ito palalampasin. Ngunit matapos marinig ito, hindi man lang natinag si Tides Dueho. Sumagot siya ng may pagmamalaki na inungkat ang mga lumang sugat. Hindi mo naman ako itinuring na tunay na anak. Sa huli, inampon mo lang ako para matakpan ang bibig ng mga tao. Ang mga salitang iyon ay hindi napigilan ni Min ang kanyang galit. Kinuha niya ang telepono at sinabi ng mahina at galit, kung matapang ka, ako ang puntiryahin mo. Nang marinig ito, agad na naghamon si Tides Dueho. Inimbitahan niya siya sa inabandunang planta ng kuryente sa silangan. Kasabay nito, binalaan niya si Engelin na sa araw na iyon, masasaksihan niya kung paano niya tatapakan si Min. Higit pa rito, masasaksihan din niya kung paano siya magpapasakop sa kanya. Nang walang pag-aatubili, agad na umalis si Min papunta sa pinag-usapang lugar. Siya ay mag-isa at direktang sumugod sa pugad ng kalaban, humarap sa mga tauhan ni Tides Dueho. Ngunit masyado nilang minamaliit ang kanyang talento. Sa pamamagitan ng kanyang husay sa paghagis ng karayom, sunod-sunod niyang tinalo ang bawat isa sa kanila sa isang iglap. Pagkatapos, lumapit siya sa gwardiya at walang awa na binasag ang bote ng alak sa kanyang ulo. Agad na umiyak ang lalaki na parang bata at nanginginig na umamin na nakakulong si Engelin sa loob. Sa wakas, nakapasok si Min sa lugar kung saan kinukulong ni Tides Dueho si Engelin. Sa sandaling ito, mas lalong nabaliw si Tides Dueho. Kinuha niya ang kutsilyo at binihag si Engelin at inutusan si Min na lumuhod kung gusto niyang iligtas siya. Ngunit sa isang iglap, sa pamamagitan ng kanyang perpektong paghagis ng karayom, sunod-sunod na hinagis ni Min ang 3 karayom sa acupuncture points niya. Sa isang iglap, nasaksihan ni Engelin ang lahat at isang hindi maipaliwanag na emosyon ang bumalot sa kanya. Tatakbo na sana siya
para yakapin si Gilligmin para mahanap ang pakiramdam ng seguridad nang pigilan siya ni Buit. Tinanong ni Buit ang kanyang ate kung nasaktan ba siya at sinabing sina Bang Difikin at Long Kedru ay naaresto. Sa lalong madaling panahon, haharapin nilang dalawa ang parusa ng batas. Dahil sa gamot na ibinigay sa kanya, nahilo si Evelyn at hiniling na suriin siya ni Ming. Gayunpaman, agad na tumutol si Buit ng mariin. Naisip niyang ang mga lalaki at babae ay dapat panatilihin ang kanilang distansya at iginiit na siya ang susuporta sa kanyang ate. Pagkatapos marinig ito, agad na ipinakita ni Evelyn ang kanyang hindi pagsang-ayon. Sa sandaling ito, sinabi niya ng diretsahan na si Gilligmin ay bayaw ni Buit. Higit pa rito, mayroon silang mas matalik na relasyon kaysa sa pag-aalaga sa isang taong walang malay. Ang sitwasyon ay naging napakainit nang hindi pumayag si Buit na magparaya. Naisip niyang siya ang unang nakakilala kay Gilligmin at inamin na pareho silang magkapatid na may damdamin para sa kanya. Hindi niya kinaya ang away sa pagitan ng magkapatid kaya pinilit niyang magdesisyon si Ming. Sa sandaling ito, hindi nag-atubili si Evelyn na mag-alok ng isang magandang deal. Kung pipiliin siya ni Gilligmin, papayag siya sa kanyang alok na kasal at handang ibigay ang lahat ng kanyang ari-arian. Nang marinig ang sinabi ng kanyang ate, hindi nagpatalo si Buit. Inanunsyo niyang ibibigay niya sa kanya ang lahat ng kanyang naipon. Handa pa nga siyang maging pangalawang asawa niya dahil gusto lang niyang makasama siya. Nahirapan si Gilligmin sa dalawang pagpipilian. Bago pa siya makapagsalita, bigla siyang nahilo at lumabo ang mga tanawin sa paligid. Biglang nagdilim ang lahat at nagising siya mula sa kanyang sariling panaginip. Lumabas na ang lahat ay panaginip lamang, isang maling panaginip na nangyari habang natutulog siya sa klase. Sa harap niya ay ang galit na mukha ng kanyang guro nang makita siyang tamad at nananaginip sa halip na mag-aral ng mabuti. Gayunpaman, hindi walang saysay ang panaginip na iyon dahil ginising nito si Ming. Ito ay parang isang wake-up call tungkol sa kanyang ideal na buhay at ang misyon na paggamot at pagliligtas ng mga tao na kanyang hinahangad. Lihim siyang nangako sa sarili na mag-aaral siya ng mas masipag upang maging isang mahusay na doktor. Hindi niya pababayaan ang tiwala ng mga taong nangangailangan sa kanya. Pagkatapos ng klase, lumapit ang isang magandang babae at humingi ng tulong kay Gilligmin sa kanyang pag-aaral. Sa harap ng kanyang maamo na kagandahan, siya ay bahagyang natigilan at dahan-dahang tumango sa pagsang-ayon. Sa sandaling ito, mayroon pa ring nananatiling bahagi ng kakaibang panaginip na iyon sa kanyang puso. Dito nagtatapos ang bahaging ito. Salamat sa inyong suporta sa akin sa nakaraang panahon. Nawasay magkaroon kayong lahat ng mabuting kalusugan upang patuloy na suportahan ang aking team. Magkita-kita tayo sa mga susunod na bahagi. Paalam at hanggang sa muli. Bye-bye!